Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 454 hanggang 6 na po. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pickmaster Frank. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kasunod nito, nang tumama ang kanyang tingin sa ibang lugar, naging malamig na naman ito. Maraming mga disipulo ng Seven Star Sword Sect ang namatay sa kamay ng mga disipulo at elder ng Azure Forest Tri Sect, at sa maikling sandali, dumaloy na ang dugo sa isang ilog sa tuktok ng Duby Peak. Patayin. Isang Seven Star Sword Sect na mga alagad sa labas ng court na tila nasa edad 20 ang direktang pinatay habang siya ay umuungal. Nanginig ang puso ni Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Ang isang batang buhay ay natapos na ng ganito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na napakarupok ng buhay. Kung ito ay nasa lupa ng kanyang nakaraan, ang Seven Star Sword Sect Outer Court Disciple na ito ay maaaring isa lamang walang pakialam na estudyante sa unibersidad, at mamumuhay ng mapayapa araw-araw. Ngunit ngayon, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong masiyahan sa buhay nang mawala na ito sa kanya. Galit na galit si Alvin, ang kanyang mga mata ay nabahiran ng ganap na iskarlate na pula, at sa bawat oras na ang Violet Myrtle Flexible Sword na nasa kanyang kamay ay lalabas, ito ay mag-aalis ng buhay ng isang Azure Forest Tri Sect na disipulo. Hindi niya alam kung ilang mga disipulo ng Azure Forest Tri Sect ang namatay sa kanyang kamay, at hindi niya mabilang kung ilang mga disipulo ng Seven Star Sword Sect ang nahulog sa lupa. Ang alam lang niya ay patay, patay, patay. Sa tuwing nahaharap siya sa panganib, ang dalawang Pickmaster, sina Frank at Kedong, ay tutulong sa kanya at ililigtas siya mula sa panganib. Kung hindi, marahil ay namatay na siya sa kamay ng grupo ng Azure Forest Tri Sect Elders mula pa noong una. Ang origin energy sa kanyang katawan ay walang tigil na natupok, ngunit si Alvin ay tila hindi niya ito naramdaman, at ang Violet Myrtle Flexible Sword sa kanyang kamay ay kumikislap, na tila nais nitong ganap na gamitin ang huling hibla ng lakas sa loob ng kanyang katawan. Sa kabilang panig, si Sonny, Morris, Linda, at ang iba pa na may magandang relasyon kay Alvin ay buong lakas na nakikipaglaban, at ang kanilang mga mata ay namula-mula sa pagpatay. Para sa kapakanan ng sekta, handa silang magdugo hanggang sa huling patak. Walang kamalay-malay, nakaramdam ng pagod si Alvin, at yumuko siya, ay nalalayan ang sarili sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang mga kamay sa kanyang mga binti habang siya ay humihinga ng mabigat. Nakataas ang tingin niya sa langit. Doon, isinasagawa ang labanan ng mga dalubhasa. Ang sect leader, Jihu, at Elder Shane ay lumaban ng 2 laban sa 3, nakipaglaban sa 3 eksperto sa Void Initiation Stage sa ika-6 na antas, at sa ilang sandali, mahirap magpasya ang isang mananalo. Umasa silang 2 sa kanilang sword concepts na pumipigil sa kanilang mga kalaban, at tila kaya nila itong panindigan ng ilang panahon. Sa kabilang panig, si Elder Ming ay gumagalaw kasama ng hangin, at ang kanyang ika-5 antas ng wind concept ay nagngangalit habang nakikipaglaban siya sa pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect. Magkatulad ang lakas, espiritong sandata, at konsepto ng dalawa, at sa loob ng ilang panahon, tabla ang kanilang laban. Sa kabilang banda, ang Sect Guardian ng Seven Star Sword Sect Revered Elder, ang demonyong hayop na si Elder Pong, ay nakipaglaban sa huling 6 na antas ng Void Initiation Stage na eksperto mula sa 3 malalaking sekta at ng Origin Convergence Sect Guarding Demon Beast, ang Jade Feather Vulture. Sa orihinal, sa lakas ni Elder Pong, hindi siya mas mababa sa pang-6 na antas na eksperto sa Void Initiation Stage, ngunit dahil sa panghihimasok ng Jade Feather Vulture, naging sanhi ito ng unti-unting pagkalugi ni Elder Pong. Ang ibang mga tao at mga hayop ay parehong lumaban na parang nagngangalit na apoy. Hindi ko talaga kayang makialam sa ganitong uri ng labanan. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang makita niya ang matinding labanan sa harap niya. Kahit sino sa mga ekspertong ito ay nagawang durugin siya hanggang mamatay sa isang pitik ng kanilang mga palad. Masyadong nakakatakot ang mga pag-iral sa Void Initiation Stage. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang kanyang sarili na napakahina at mas mababa. Kung isa siyang Void Interpretation Stage expert.
Hindi, kahit na siya ay isang eksperto lamang sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas, sapat na upang baguhin ang takbo ng mga kaganapan at payagan ang 7-star Sword Sect na maligtas mula sa kalamidad na ito. Sa labanan sa pagitan ng mga eksperto, ang 7-star Sword Sect ay unti-unting nahulog sa isang dehado. Sa mga tuntunin ng lakas at bilang, ang mga eksperto ng Azure Forest Trisect ay mahigpit na pinigilan ang 7-star Sword Sect. Ang kinalabasan na tulad nito ay hindi nakakagulat. Patayin. Nagpahinga ng sapat si Alvin sa ilalim ng proteksyon ni Peakmaster Frank at Peakmaster Kenshin, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasagawa ng pagpatay. Unti-unti, pinatay ni Alvin hanggang sa puntong siya ay bahagyang namamanhid. Sa hindi malamang oras, isang malinaw na voice transmission ang pumasok sa kanyang mga tainga, ito ay pagmamay-ari ng sect leader, Jiho. Alvin, pagkatapos ng 3 paghinga, dadalhin ka ni Elder Pong, kumanda ka. Umalis. Natigilan muna si Alvin, pagkatapos ay nahulaan niya ang intensyon ni Jiho. Gusto siyang paalisin ni Jiho. Pero makakaalis kaya siya? Marahil ay nahulaan niya ang kasalukuyang iniisip ni Alvin at nagmamadaling nagdagdag si Jiho. Hanggat nakaligtas ka, magkakaroon ng pag-asa ang ating 7-star Sword Sect. Naniniwala ako na tiyak na makakapaghiganti ka para sa amin, at magagawa mong muling itayo ang 7-star Sword Sect sa tuktok ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ang voice transmission ni Jiho na naglalaman ng parehong kabayanihan at kalungkutan ay napuno ng kumpiyansa kay Alvin. Leader ng sekta. Nanginig ang puso ni Alvin. 3 hininga ng oras ang lumipas sa isang kisap mata. Sa sandaling iyon. Swish! Isang nakakatakot na espada ang humagulgol ang palm unit sa kalangitan, at dinala nito ang isang walang kapantay na lakas habang ito ay tumago sa mundo. Ito ang pinakamalakas sa 7-star Sword Sect, si Elder Ming, na nagalit, at siya mismo ang lumaban sa 3 pang-6 na antas na mga eksperto sa Void Initiation Stage. Nagiging malaya si Jiho. Swoosh! Napunit ni Jiho ang kalangitan, tila naging matalim na espada habang kumikislap ang kanyang figure, at direktang kumislap patungo sa Grand Rock. Ang Grand Rock ay nakikipaglaban sa isang tao at isang hayop, at may ilang mga pinsala sa kanyang katawan. Kuya Pong, ipaubaya ko ito sa iyo. Ang Grade 5 Spirit Sword sa kamay ni Jiho ay umungol habang tinutulungan niya ang Grand Rock na sugpuin ang kalaban ng Grand Rock, at ang pang-6 na antas ng Void Initiation Expert ay pinasabog ni Jiho. Ang Jade Feather Vulture ay nasa napakalungkot din na kalagayan. Sa mga tuntunin ng lakas, si Jiho ay mas mababa kaysa sa Grand Rock. Ngunit sa usapin ng pag-atake, malayong nalampasan niya ang Grand Rock. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan na niya ang ika-6 na antas ng konsepto ng sword. Sapagkat kahit na ang Grand Rock ay isang pang-6 na antas ng Void Initiation Stage na demonyong hayop, naiintindihan lamang niya ang ika-5 antas ng Wind concept. Ang konsepto ng sword ay nakaapekto lamang sa opensa ngunit hindi nakaapekto sa bilis. Ang Wind concept sa halip ay nakaapekto sa parehong pagkakasala at bilis. Ang Grand Rock ay tumango, ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang malungkot na ekspresyon, at pagkatapos ang kanyang mga mata na kumikislap na may maliwanag na liwanag ay kumislap patungo sa kinaroroonan ni Alvin. Sumigaw. Sa sandaling ito, tila napagtanto ng Jade Feather Vulture na gustong umalis ng Grand Rock, at nagpakawala ito ng malakas na sigaw bago nag-transform sa isang kulay berdeng ilaw na umaagos patungo sa Grand Rock. Killing intent na lumabas mula sa kaibuturan ng mga mata ng Grand Rock. Swoosh! Nang walang pagsupil sa ekspertong iyon sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, direktang kumilos ang Grand Rock upang batiin ang Jade Feather Vulture. Sa isang kisap mata, ang Grand Rock ay nakatayong matayog sa hangin, samantalang ang leeg ng Jade Feather Vulture ay pinilipit ng Grand Rock bago bumagsak sa arena ng buhay at kamatayan sa Duby Peak at nagdulot ng ulap ng alikabok at dumi. Ang Jade Feather Vulture ang naging unang eksperto sa Void Initiation Stage na napatay. Kuya Ching. Nakita ng pinuno ng Origin Convergence Sect na siluban ang eksenang ito, at ang kanyang mukha ay malungkot habang siya ay sumisigaw sa kalungkutan. Ang status ng Jade Feather Vulture sa Origin Convergence Sect ay katulad ng status ng Grand Rock sa 7-star Sword Sect.
Kahit na siya, ang sect leader, ay kailangang magalang na tawagin ang Jade Feather Vulture bilang Elder Ching kapag nagkita sila. Swoosh! Sa susunod na sandali, nakabawi si Lubon mula sa kanyang pagkabigla, at nakita niya ang Grand Rock ng Seven Star Sword Sect na talagang inabandona si Jiho at bumulusok pababa. Sinundan ng tingin niya ang paggalaw pababa. Sa ilang sandali, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa kanyang larangan ng paningin. Alvin. Agad na naging malungkot ang mukha ni Lubon dahil sa wakas ay alam na niya kung ano ang nais ng Grand Rock, at alam din niya kung bakit biglang mag-aalburuto si Elder Shane ng Seven Star Sword Sect at desperadong sugpuin ang tatlong eksperto sa Void Initiation Stage sa ika-6 na antas na kasama niya. Kaya pala planado ang lahat ng ito. Itigil mo ang Grand Rock na iyan. Gusto nitong dalhin si Alvin sa kaligtasan. Si Lubon ay biglang sumigaw ng paputok, ang kanyang boses ay tumawid upang kumalat sa buong tuktok ng Duby Peak. Kaagad, lahat ng mga eksperto ng tatlong dakilang sekta ay gustong umalis sa kanilang mga kalaban at mag-flash sa kinaroroonan ni Alvin upang pigilan ang Grand Rock. Sa sandaling ito, nag-aapoy ang kanilang mga puso sa pagkabalisa. Mabuti kung may ibang alagad ng Seven Star Sword Sect ang tatakas, at wala silang pakialam. Ngunit si Alvin, ang napakalaking pag-iral na ito na bumangon sa Azure Forest Imperial Kingdom na parang kometa ay isang tao na hindi nila pinahihintulutang tumakas kahit ano pa ang mangyari. Maaari nilang isipin na sa likas na talento ni Alvin, kapag siya ay lumaki sa hinaharap, ang pagwawalis sa kanilang Azure Forest Trisect ay hindi magiging mahirap. Huwag mong isipin na umalis. Ang lahat ng mga eksperto sa Seven Star Sword Sect ay naabisuhan ni Jiho sa pamamagitan ng voice transmission kanina, at lahat sila ay ganap na nagngangalit, sumabog ng buong lakas sa kanilang mga katawan upang pigilan ang mga eksperto ng tatlong dakilang sekta. Bang! Isang Seven Star Sword Sect Elder ang direktang pinatay dahil sinubukan niyang hadlangan ang isang eksperto mula sa tatlong dakilang sekta. Samantalang ngayon, ang mga elder at mga disipulo ng Azure Forest Trisect ay lahat ay sumulong kay Alvin na may kahangahangang aura na bumubulusok sa kalangitan na parang bahaghari, na parang gusto nilang patayin si Alvin bago kinuha ng Grand Rock si Alvin. Senior Brother Alvin, tutulungan kita. Isang nagmamadaling boses ang tumunog at ang kalapit na Morris ang sumikat, at napatay niya ang isang Azure Forest Trisect na disipulo na gustong salakayin si Alvin mula sa likuran. Tumayo si Morris sa tabi ng mga mata ni Alvin, at ang kanyang mga mata ay namula-mula sa pagpatay. Umaasa sa kanyang pambihirang likas na talento, si Morris ay nakalusot na sa unang antas ng Nascent Soul Stage ngayon, at ang kanyang lakas ay namumukod tangi. Tigilan mo sila. Tigilan mo sila, magbukas ng landas para kay Senior Brother Alvin. Ang grupo ng mga disipulo ng Seven Star Sword Sect ay tila naka-steroid, at desperadong nakipaglaban sila sa mga disipulo ng tatlong dakilang segundo. Ibinuhos nila ang lahat ng kanilang mainit na dugo para lamang sa pagtulong kay Alvin na maghanda ng daan patungo sa kaligtasan. Ngayon, sino man sa kanila ay maaaring mamatay, ngunit si Alvin lamang ang hindi. Si Alvin ang kanilang pag-asa. Ang pag-asa ng Seven Star Sword Sect. Samantalang ang kanilang mga aksyon ay may napakalaking kahihinatnan. Maraming mga alagad ng Seven Star Sword Sect ang nagpinta sa lupa ng pula, ang kanilang sariwang dugo ay umaagos upang mabahira ng pula ang sapatos ng mga paa ni Alvin. Hindi. Hindi. Halos maghiwalay ang mga mata ni Alvin habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. Karamihan sa mga disipulong ito ng Seven Star Sword Sect ay walang anumang relasyon sa kanya, ngunit ngayon, para sa kapakanan ng pagpayag sa kanya na umalis, sa halip ay ipinaglaban nila ang kanilang buhay sa linya upang pigilan ang mga miyembro ng Azure Forest Trisect. Alvin, mabuhay ng maayos. Si Benji, ang personal na alagad ng Merrick Pixmaster, si Kenshin, ay sumugod sa karamihan at pinatay ang ilang Azure Forest Trisect na disipulo bago pinatay ng isang elder ng Azure Forest Trisect. Benji. Ang mukha ni Alvin ay naging malungkot at ang kanyang mga mata ay naglabas ng walang hangganang uhaw sa dugo. Hugh, mahusay na trabaho. Matapos patayin ni Kenshin ang isang Azure Forest Trisect Elder sa pamamagitan ng isang hampas ng palad, nagkataon na nakita niya ang eksenang ito, at kasabay ng pag-agos ng luha mula sa kanyang matandang mata, nagkaroon siya ng kasiyahang ekspresyon.
Ang kanyang disipulo ay hindi nawala ng mukha para sa kanya, at ang pag-aalaga na ibinigay niya sa loob ng maraming taon ay hindi nawala ng kabuluhan. Junior Brother Alvin, huwag mong pababayaan si Junior Sister. Isang maisla na sigaw ang pumasok sa tenga ni Alvin, dahilan para mamatla ang mukha nito. Senior Sister Linda, huwag. Ang magandang figure ni Linda ay parang hangin, at pagkatapos niyang patayin ang ilang Asher Forest Trisect Disciples, isang grupo ng Asher Forest Trisect Disciples ang dumagsa sa kanya, dahilan upang malantad siya sa harap ng mga saberlight at mga imahe ng espada na tumatakip sa kalangitan bago mamatay sa ilalim ng mga ito. Hindi. Ang mga mata ni Alvin ay pulang-pula, at siya ay malungkot sa sukdulan. Ang Violet Myrtle Flexible Sword sa kanyang kamay ay kumislap upang tanggayan ang buhay ng isang Asher Forest Trisect na disipulo. 455. Bata, Terra na. Isang alon ng marahas na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang mga pakpak ng Grand Rock na parang mga ulap na tumatakip sa langit ay bumagsak upang tanggayan ang lahat ng Asher Forest Trisect na miyembro sa paligid ng Alvin. Ang nakakatakot na puwersa ay tumangay, na naging sanhi ng maraming tao na direktang natamba. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Alvin na gumaan ang kanyang katawan nang itinaas siya ng Grand Rock. Morris. Kasabay ng pagangat ng Grand Rock sa kalangitan, ang kamay ni Alvin ay bumaril na parang kidlat upang sunggaban sa kalapit na Morris, pagkatapos ay hinayla siya sa likod ng Grand Rock kasama niya. Escort Alvin. Nagkatinginan ang master ng Misty Peak na si Frank, at ang master ng Merrick Peak na si Kenshin, pagkatapos ay nag-flash out sila upang sabay na bumaba sa Grand Rock. Pinilit nilang ibalik ang lahat ng matatandang Asher Forest Trisect na sumugod sa kanila. Swoosh! Sa sandaling ito, isang figure na parang kidlat ang kumislap mula sa malayo at bumaba ng matatag sa likod ng Grand Rock. Malungkot ang mukha ni Alvin nang makita niya ang taong ito. Leon. Ang taong lumitaw sa likod ng Grand Rock ngayon ay walang iba kundi ang elder sa labas ng korte ng Megrez Peak, si Leon, na nagkaroon ng hindi mapagkakasundo ang awayan kay Alvin. Alvin, sinira mo ang buhay ng anak ko. Ipapadala kita sa impyerno. Nagpakita si Leon ng nakakabaliw na ekspresyon, pagkatapos ay inilahad ang kanyang kamay. Umaalingaw-ngaw ang terrifying origin energy habang tumatawid ito patungo kay Alvin na may kahangahangang aura na parang bahaghari. Sa itaas niya, 4,200 sinaunang mammoth silhouettes ang namuo. Malinaw na nakalusot si Leon sa ikatlong antas ng nascent soul stage. At saka, pinatay niya ang elementary force. Maputi ang mukha ni Alvin. Ang kanyang soul skill, Thousand Illusions, ay ganap na walang silbi laban kay Leon. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay lumabas mula sa ilalim ng manggas ni Alvin, pagkatapos ay nag-transform siya sa isang walang katulad na matulin na gintong liwanag na direktang gumalaw upang harangin si Leon, at ang tunog ng kulog ay napunit ang kalangitan. Sa kalangitan, 4,500 sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Sa kasalukuyan, ang maliit na gintong mouse ay nakalusot na sa ikatlong antas ng Void Prying Stage, at ang kanyang half-step Advanced Lightning Force ay lumipat kasama niya. Bang! Isang napakalaking putok ang umalingaw-ngaw habang ang nakakatakot na origin energy ay nagbanggaan sa isa't isa, ang daloy ng hangin sa kalangitan ay lumipad palabas, na nagiging bilog ng sunod-sunod na mga alon na umaalon at tangay. Isang nakakatakot na malakas na hangin ang humampas sa paligid. Sa banggaan ni Leon at ng munting gintong daga, bahagyang sinamantala ng munting gintong daga. WHO. Hindi inaasahan ni Leon na si Alvin ay may ekspertong nagpoprotekta sa kanya. Madilim ang mukha ni Leon nang mapansin niya ang maliit na gintong daga na nakatayo sa balikat ni Alvin sa isang sulyap, at bahagyang nanlamig ang kanyang tingin. Munting daga, nililigawan mo si kamatayan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw ang isang spirit sword sa kamay ni Leon. Sa pagtaas ng braso niya, balak niyang umatake ulit. Ikaw ang nanliligaw kay kamatayan. Sa sandaling ito, isang sobrang nakakatakot na puwersa ang bumangga kay Leon at pinasabog siya sa paglipad. Si Leon ay lubos na walang kakayahang lumaban sa puwersang ito, at ang kanyang mga vital sign ay naging mahina habang siya ay lumipad palabas na parang isang palaso na umalis sa busog. Malinaw, imposible para sa kanya na makaligtas dito.
Lin. Sa sandaling ito, isang paputok na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa itaas sa kalangitan. Matapos mapansin ni Elder Ming na si Leon ay nasugatan ng husto at malapit ng mamatay, ang kanyang ikalimang antas na wind concept ay sinamahan ng kanyang origin energy upang walisin, at pansamantalang pinilit ang kanyang mga kalaban na umatras bago lumipad upang suluhin si Leon. Frank, bakit mo pinatay ang apo ko? Ang titig ni Elder Ming ay walang katumbas na malamig habang nakatitig kay Frank, na bumangon sa hangin kasama ang Grand Rock. Kanina, eksaktong si Frank ang nagpasabog kay Leon na lumilipad. Siya ay umatake ng hindi nagpipigil kahit kaunti, na nabasag ang mga panloob na organo ni Leon at naging dahilan upang wala siyang paraan para mabuhay. Elder Ming, lahat ng tao mula sa ating 7-star sword sect ay lubhang nakikipaglaban ngayon para lamang sa pagpapaalis kay Alvin. Samantalang ang iyong apo ay aktwal na inatake si Alvin ng isang pamatay na suntok para lamang sa kanyang sariling pansariling interes. Hindi ba sa tingin mo ay karapat-dapat siyang mamatay? Ang mga tingin ni Frank ay walang katulad na nagyelo habang siya ay sumagot ng isang malalim na sigaw. Lin, ganito ba talaga? Malungkot ang mukha ni Elder Ming habang nakatingin kay Leon sa kanyang mga bisig, at may ekspresyon siya ng pagkadismaya. Whoosh! Ang mga pakpak ni Elder Pang na parang mga ulap na tumatakip sa buong kalangitan ay lumipad, na nagdulot ng bog zone ng marahas na hangin habang ang kanyang napakalaking figure ay kumikislap, at naging sanhi ito ng pakiramdam ni Alvin na parang nakasakay siya sa mga ulap at ambon. Ang napakalamig na malakas na hangin na humahampas sa kanyang mukha ay halos mapunit siya, at si Morris na nakatayo sa kanyang tabi ay may sobrang hindi magandang tingnan. Ngayon, para sa kapakanan ng pagdala sa kanila sa kaligtasan, hindi sinasadya ni Elder Pang na pabagalin ang kanyang bilis, sa halip ay lumipad ng buong bilis. Alvin, Morris, mamuhay ng maayos. Ang kinabukasan ng 7-star sword sect ay dala ninyong dalawa. Tumango sina Frank at Kenshin kina Alvin at Morris, pagkatapos ay lumipad sila sa Grand Rock at sumugod patungo sa mga elder ng Asher Forest Trisect, naglunsad ng madugong pagpatay. Napagpasyahan nilang mabuhay at mamatay kasama ang 7-star sword sect. Hindi. Madilim ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang mga figure ni na Frank at Kenshin na nalunod sa loob ng karamihan ng mga miyembro ng Asher Forest Trisect, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang hindi magandang tingnan. Hindi maganda. Bigla, parang may napansin si Alvin, at nanginginig siya habang nakatingin sa malayo. May isang figure na mabilis na lumipad patungo sa kanila mula roon, at ang bilis ng taong iyon ay napakabilis kaya naging mas malungkot ang kanyang mukha. Swoosh! Sa likod ng Grand Rock, ang pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect na hindi napigilan pagkatapos na umatras si Elder Ming ay kumislap na may mga mata na naglalabas ng bumubulusok na layuning pumatay, at sumunod siyang malapit sa likod ng Grand Rock. Alvin, patay ka na. Ang boses ng pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ay tila boses ng isang Azure mula sa impyerno, at ito ay walang kapantay na madilim. Sinundan niya ang Grand Rock para lang sa kapakanan ng pagpatay kay Alvin. Naiisip niya na kung hindi mamatay si Alvin ngayon, hindi pa rin siya makakapagpahinga ng personal, kahit na ang Asher Forest Trisect ay tiyak na hindi magiging mapayapa sa hinaharap. Sa kasamaang palad, ang bilis ng Grand Rock ay masyadong matulin. Kahit na siya ay kumikislap ng buong lakas, ang Grand Rock ay unti-unti pa ring nagbubukas ng distansya sa pagitan nila. Shit! Ang ekspresyon ng pinuno ng Demonic Lotus Blade Sect ay lubhang hindi magandang tingnan, ngunit siya ay desperadong sumuko lamang nang mawala ang figure ng Grand Rock sa kanyang paningin. Talagang pinayagan namin si Alvin na tumakas. Damn Jeho, damn 7-star sword sect. Ang leader ng Demonic Lotus Blade Sect ay biglang tumalikod at bumalik sa 7-star sword sect. Lolo! Si Alvin ang naging dahilan upang maputol ang linya ng pamilya ng ating Dalton clan. Ang mga alahas ng pamilya ni Ke ay napilayan niya. Lolo, ipaghiganti mo si Ke, ipaghiganti mo ako. Humiga si Leon sa yakap ni Elder Ming at pilit na nagsalita. Sa huli, hindi na siya natapos sa pagsasalita nang malagutan siya ng hininga. Lin. Si Elder Ming ay umungal patungo sa langit na may tinig na puno ng paghihirap. Ako, si Elming, ay inialay ang aking buong buhay sa 7-star sword sect. Ngunit sa huli,
ang aking apo ay napatay ng mga miyembro ng 7-Star Sword Sect. Ang aking apo sa tuhod ay napilayan ng pag-asa ng 7-Star Sword Sect. Nakakatawa, nakakatuwa. How how how. Habang siya ay tumawa ng malakas, si Elder Ming ay tumawa sa tabi ng matanda at lumipad sa gilid ng matanda si Elder Ming. Pagpikit ng mata. Sa kasalukuyan, sinasalungat ni Elder Shane ang tatlong eksperto sa Void Initiation Stage sa ika-6 na antas at unti-unting nahuhulog sa isang disadvantage na posisyon, at nakahinga siya ng maluwag nang makita ang pagdating ni Elder Ming. Ngunit sa sumunod na sandali, namutla ang kanyang ekspresyon. Dahil lamang ang mga pag-atake ni Elder Ming ay hindi patungo sa kanyang mga kalaban, ngunit sa halip ay patungo sa kanya. Bang! Ang hampas ng palad ni Elder Ming na naglalaman ng kanyang ika-5 antas na wind concept ay bumagsak kay Elder Shane, direktang nasugatan si Elder Shane na hindi man lang nakabantay sa kanya. Ming, nabaliw ka na ba? Ang mukha ni Elder Shane ay nakamamatay na mapatla, ang kanyang mga palatandaan ng buhay ay humihina, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang hindi magandang tingnan. Hindi niya akalain na aatakihin siya ni Leon. Lahat ng tatlong eksperto sa Azure Forest Trisect kabilang si Luban na nakipag-away kay Elder Shane kanina ay nabigla sa mga aksyon ni Ming. Makalipas ang maikling sandali, sa wakas ay nag-react na rin sila. Haha! Elder Ming, basta tulungan mo kaming alisin ang 7-Star Sword Sect ngayon, handa ang aming Azure Forest Trisect na tanggapin ka bilang Guardian Elder. Malakas na tumawa si Luban habang ang eksenang nasa harapan niya ay naging sanhi ng kanyang labis na pagkagulat. Kasunod nito, muling sumalakay si Luban at ang iba pa, nakipagtulungan sila kay Ming at gumugol lamang ng ilang hininga para patayin si Elder Shane. Si Elder Shane, ang numero 1 eksperto ng 7-Star Sword Sect, patay na. Namatay siya sa kamay ng 4 na eksperto sa Void Initiation Stage sa ika-6 na antas. Ming. Ang pagsanib puwersa ni Ming kay Luban at sa iba pa para patayin si Elder Shane ay naging sanhi ng halos mahati ang mga mata ni Jiho. Karapat-dapat ka bang alagaan ang mga ninuno ng sekta? Karapat-dapat ka ba sa pag-aalaga ng sekta? Sekta. Tumawa si Leon sa pangungutya. Anong sekta? Ang apo ko sa tuhod ay napilayan ng isang miyembro ng 7-Star Sword Sect, ang anak ko ay pinatay ng isang miyembro ng 7-Star Sword Sect. Dahil ang 7-Star Sword Sect ay walang puso sa akin, kung gayon ako ay magiging disloyal sa 7-Star Sword Sect. Jiho, mamatay ka. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Ming ay tila nag-transform sa isang bog zone ng hangin na nagpatangay sa mga ulap at ambon sa abot tanaw, pagkatapos ay tumangay patungo kay Jiho. Ang iba pang mga eksperto ay sumugod din kay Jiho. Leader ng sekta. Lahat mula sa 7-Star Sword Sect ay bumulala sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ha. Ako, si Jiho, mauuna, at hihintayin ang pagdating ninyong lahat sa daan patungo sa impyerno. Maghanda kayong lahat para salubungin ang apoy ng galit ni Alvin sa hinaharap. Ha. Sa sandaling bago siya pinatay, si Jiho ay tumawa ng malakas at walang habas, at hindi siya natakot kahit kaunti. Ang tanging natitira sa kanya ay kalungkutan, kabayanihan, at ang kanyang pagtitiwala kay Alvin. Bang! Kasabay ng pagkamatay ni Jiho, nagpatuloy ang matinding labanan, ngunit napagpasyahan na ang kinalabasan. Ang 7-Star Sword Sect ay nalipol. Sa isang lugar na napakalayo mula sa 7-Star Sword Sect, sa loob ng isang malawak na disyerto, isang napakalaking figure na walang katulad na matulin ang bumulusok pababa upang bumaba sa walang hangganang lupa. Ito ay isang Grand Rock, at nagtataglay ito ng mga mata na parang kidlat at napakabangis. Kayong dalawang maliliit na bata, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Ipapaubaya ko sa inyong dalawa ang kinabukasan ng 7-Star Sword Sect. Binuksan ng Grand Rock ang kanyang mga pakpak at hinaila ang dalawang tao sa kanyang likuran sa lupa. Ang mga taong ito na hinaila pababa ay tiyak na sina Alvin at Morris na nakatakas mula sa 7-Star Sword Sect. Sa balikat ni Alvin, ang maliit na gintong daga ay nakahiga doon na nanlulumo. Elder Pong, ikaw. Tila may naramdaman si Alvin nang marinig niya ang boses ng Grand Rock, at mas namutla ang kanyang mukha. Sakto nang balak niyang hikayatin ang Grand Rock na manatili. Whoosh!
Ang mga pakpak ng Grand Rock ay nakabukal katulad ng mga ulap na maaaring magpawi sa kalangitan, at siya ay pumailang lang sa langit. Kasabay nito, malinaw na pumasok sa tainga ni Alvin ang voice transmission. Ang buhay ko ay ibinigay sa akin ng 7-Star Sword Sect. Imposibleng hindi ako makisali at manood ng walang ginagawa sa oras ng krisis ng 7-Star Sword Sect. Little fellow, sa iyong likas na talento, ang iyong hinaharap ay hindi nasusukat. Ikaw ang pag-asa ng 7-Star Sword Sect. Swoosh! Umalis na si Elder Pong, dala ang kanyang determinadong kalooban, ang kanyang kalooban na mabuhay at mamatay kasama ang 7-Star Sword Sect. Kuya Pong. Ang puso ni Alvin ay nanginginig ng walang dahilan nang makita niya ang Grand Rock na umahan sa mga ulap at naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, maraming tao na nagbigay ng kanilang buhay ng walang takot para sa kanya ang hindi sinasadyang pumasok sa kanyang isipan, at naging sanhi ito ng muling pagkapula ng kanyang mga mata. Namatay silang lahat para mabuhay siya. Isang hindi maipaliwanag na malaking pasanin ang hindi namalaya na dumampi sa kanyang mga balikat. Parang isang napakalaking bundok ang dumidiin sa kanya, dahilan para hindi siya makahinga. 456. Sa malawak na lupa, dalawang kabataang lalaki na may magkatulad na edad ay nakatayo doon, at isang madilim na kapaligiran ang bumangon ng hindi sinasadya. Ang dalawa sa kanila ay hindi nagsasalita sa tacit understanding. Pagkatapos ng maikling sandali, Guru, Guru. Ang isa sa mga kabataang lalaki ay lumuhad sa lupa at tumingin sa direksyon ng 7-Star Sword Sect habang ang mga luha ay umaagos na parang ulan. Ang isang tao ay hindi madaling lumuha kapag ang kanyang puso ay hindi pa masyadong nasaktan. Sa kabilang panig, si Alvin ay nakatayo roon at huminga ng malalim habang ang hindi pa nagagawang katatagan ay lumitaw sa kanyang mga mata, at siya ay nanumpa sa kanyang sarili habang nakatingin sa direksyon ng 7-Star Sword Sect. Sect Leader, huwag kang mag-alala. Hanggat ako, si Alvin, ay nabubuhay, tiyak na lilipulin ko ang Azure Forest Trisect. Bukod dyan, gagawin ko ang lahat para tulungan si Morris na muling itayo ang 7-Star Sword Sect. Kasunod nito, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata, at maraming pamilyar na figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Ito ang lahat ng mga taong nagkaroon siya ng magandang relasyon sa 7-Star Sword Sect, at ngayon malamang napatay na silang lahat. Ako, si Alvin, ay sumusumpa kasama ang 99 na kapigatian sa langit, na tiyak na ipaghihiganti ko kayong lahat. Kung tatutol ako sa panatang ito, kung gayon ako ay papatayin ng langit at lupa. Biglang itinaas ni Alvin ang kanyang ulo at kinurot ang kanyang hintuturo, pagkatapos ay isang patak ng sariwang dugo ang palm unit sa kalangitan at sumanib sa abot tanaw. Bang! 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 9 na tumatagos sa tainga na kulog ay tumunog at nasaksihan ang panata na itinatag ni Alvin. Lumuhad doon si Morris, hindi gumagalaw kahit nasa ilalim ng tunog ng kulog, at ang kanyang mga mata ay pulang-pula na parang may bahid ng sariwang dugo. Bagamat 1 taon lang niya kinuha si Jiho bilang kanyang Panginoon, sa taong ito, buong puso siyang inalagaan ni Jiho, at naging sanhi ito ng taos-pusong pasasalamat. Kahit sa lawak na tila kinuha na niya si Jiho para maging ama niya sa kanyang puso. Ngayon, malaki ang posibilidad na ang kanyang ama ay pinatay. Samantalang wala siyang kakayahang maghayganti para sa kanyang ama. Si Morris ay umungal ng malakas sa kalangitan, ang kanyang dagindong ay napuno ng matinding puot, na parang gusto niyang sirain ang walang hangganang kalangitan. Sampal. Lumapit si Alvin sa gilid ni Morris, pagkatapos ay bahagyang tinapik ang balikat ni Morris. Pigilan mo ang iyong kalungkutan. Maghihiganti kami para sa puot na ito, sa malaot madali. Ang kailangan mong gawin ngayon ay linangin ng maayos. Sa hinaharap, ang 7-Star Sword Sect ay aasa sa iyo upang muling itayo. Nanginig ang katawan ni Morris, pagkatapos ay tumango siya ng tame time. Oo, Senior Brother Alvin. Squeak squeak, ang maliit na gintong daga sa balikat ni Alvin ay sumigaw ng 2 beses. Ang pagpatay sa tuktok ng Duby Peak sa 7-Star Sword Sect kanina ay natakot sa kanya sa isang tiyak na lawak. Kahit na ang kasalukuyang lakas ng maliit na gintong mouse ay hindi masama, kumpara sa mga pag-iral na nasa Void Initiation Stage, siya ay mas mababa pa rin. Kuya Alvin, saan tayo pupunta ngayon?
Ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Grabe naman yung mga yun, talagang naging dahilan para mawalan tayo ng tirahan. Kapag nalampasan ko na sila, siguradong babayaran ko sila at mawalan din sila ng tirahan. Ginawa silang walang tirahan. Iyan ay masyadong madali para sa kanila. Umiling si Alvin at ang kanyang mga mata ay naglabas ng matinding layuning pumatay habang nagsasalita siya ng bawat salita. Gusto kong maging abo sila. Maging abo. Ang mga salita ni Alvin ay naglalaman ng matinding puot na naghalo sa loob, at naging sanhi ito ng maliit na gintong daga at si Morris na hindi mapigilan ang panginginig. Munting ginto, palakihin mo ang iyong sarili at ilabas ako at si Morris sa lugar na ito, sabi ni Alvin sa maliit na gintong daga. Squeak squeak, bahagyang tumango ang Little Gold, pagkatapos ay nanginig ang kanyang maliit na katawan bago agad na nagbagong anyo sa laki ng isang maliit na burol. Pagkatapos niyang makapasok sa ikatlong antas ng Void Prying Stage, muling lumawak ang katawan ng maliit na gintong daga at bahagyang mas malaki siya kaysa dati. Dati, nasa 3 metro ang taas niya, ngayon, halos 4 na metro na ang taas niya. Matapos lumaki ang kanyang katawan, ang likod ng maliit na gintong daga ay tila napakaluwang, at ito ay higit pa sa sapat upang ma-accommodate sina Alvin at Morris. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang mga luha ni Morris ay pinigilan at ibinaon niya ang kanyang kalungkutan sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya ng malinaw sa kanyang puso na ito ay eksakto tulad ng sinabi ni Senior Brother Alvin. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay magtrabaho ng husto at maglinang, at ipaghiganti ang kanyang guro at muling itayo ang 7-Star Sword Sect sa hinaharap. Guro, huwag kang mag-alala. Tiyak na muling itatayo ko ang sekta kasama si Senior Brother Alvin. Tahimik na saad ni Morris sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Morris habang nakatingin sa napakalaking gintong daga sa ilalim niya, at pinigilan niya ang pagkabigla sa kanyang puso. Sa ganang kanya, ang anumang nakakagulat na nangyari kay Alvin ay hindi nararapat na sorpresahin. Si Senior Brother Alvin mismo ay nakakagulat na. Kuya Alvin, saan tayo pupunta? Ang maliit na gintong mouse ay nagtanong kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Little Gold, magtungo sa timog. Gusto kong bumalik sa Crimson Sky Kingdom. Tumingin si Alvin sa timog habang nagsasalita siya. Ang Crimson Sky Kingdom ang kanyang pinagmulan mula noong siya ay dumating sa mundong ito. Naroon ang mga taong napakahalaga sa kanya. Swoosh! Ang figure ng maliit na gintong mouse ay lumiko at naging isang gintong kidlat na kumikislap patungo sa timog. Nahati ang mga ulap at ambon saan man siya dumaan, at ito ay lubos na katulad ng isang kalsada sa kalangitan. Umupo si Alvin sa likod ng maliit na gintong daga na may kalmadong ekspresyon habang nakatingin sa walang hangganang espasyo sa di-kalayuan, at hindi alam kung ano ang iniisip niya. Para kay Morris, tahimik siyang nakaupo na naka-cross-leg sa likod ng maliit na gintong daga at nag-cultivate, at siya ay lubusang nalubog sa kanyang cultivation. Matapos makatagpo ng kalunos lunos na kalamidad ang 7-Star Sword Sect, bilang ang personal na disipulo ng 7-Star Sword Sect's leader, Jihu, si Morris ay gayon din ang yumako sa mabigat na responsibilidad na muling itayo ang sekta tulad ni Alvin. Nang umalis si Alvin sa Crimson Sky Kingdom noong araw na iyon at bumiyahe sa pamamagitan ng Fergana Horse para magtungo sa 7-Star Sword Sect, medyo matagal na panahon. Ngayon, kasama ang maliit na gintong daga, na isang ikatlong antas ng Void Prying Stage na demonyong hayop, na mabilis na naglalakbay, ilang araw na lang bago sila pumasok sa teritoryo ng Crimson Sky Kingdom. Diyan! Itinuro ni Alvin ang malayo, ginagabayan ang maliit na gintong daga. Iyon mismo ang lokasyon ng Imperial City ng Crimson Sky Kingdom. Ma, uwi na po ako. Si Alvin ay walang ngiti sa mukha nitong mga nakaraang araw, ngunit ngayon ay naglabas ng isang pambihirang magaan na ngiti. Ilang taon na ang nakalipas, iniisip ko kung kamusta na si Mama. Si Alvin ay sabik na makauwi sa lalong madaling panahon. Matapos gumugol ng isa pang araw ng oras, sa wakas ay dumating si Alvin sa labas ng imperial na lungsod ng Crimson Sky Kingdom. Para hindi magdulot ng gulat, hiniling ni Alvin ang maliit na gintong daga na bumaba sa isang malayong lugar sa labas ng Imperial City, pagkatapos ay sinabihan niya si Morris na tumalon kasama niya.
Ang maliit na gintong daga ay lumiit at bumaba sa balikat ni Alvin, ang laki ng kalapit na lungsod na may interes. Big Brother Alvin, ito ang Imperial City ng Crimson Sky Kingdom. Oo. Tumango si Alvin. Senior Brother Alvin, ang lugar na ito. May kakaibang ekspresyon si Morris habang nakatingin sa lungsod na nasa harapan niya. Nililinang niya ang maliit na gintong daga nitong mga nakaraang araw, at hindi niya alam kung saan lumilipad ang maliit na gintong daga. Ngunit isang bagay ang masisiguro niya, ang lugar na pinuntahan ng maliit na gintong daga ay tiyak na lugar na gustong puntahan ni Senior Brother Alvin. Ito. Maaring ituring na tahanan ko. Ngumiti si Alvin dahil ang Crimson Sky Kingdom ang tahanan niya. Bahay. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Morris at sinabing may pagtataka, Senior Brother Alvin, minsan may narinig akong nagbanggit na ikaw ay mula sa isang subordinate kingdom sa ilalim ng Azure Forest Imperial Kingdom. Baka ito ang lugar na ito. Eksakto. Tumango si Alvin saka isinama si Morris upang magtungo sa Imperial City habang sinasabi niya, ang lugar na ito ay ang aking tahanan. Ito ang Imperial City ng Crimson Sky Kingdom, at ang aking tahanan ay nasa loob nito. Bahay. Kay Alvin, ang kanyang tahanan ay kung saan naroon ang kanyang ina. Ang tanging pakiramdam ng pagiging kabilang niya sa kanyang tahanan ay ang kanyang ina. Sa kanyang ina lamang siya magkakaroon ng tahanan. Para sa kanya, ang kanyang ina ang pinakamahalagang tao sa mundong ito. Tumango si Morris at curious na pinalaki ang Imperial City sa kanyang harapan. Ang lugar na ito ay ang tahanan ni Senior Brother Alvin. I wonder kung anong klaseng lugar ito. Ito ay talagang nakagawa ng isang walang katulad na henyo tulad ni Senior Brother Alvin. Ang puso ni Morris ay napuno ng kuryosidad at pananabik. Ang likas na talento ni Alvin ay hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ng lahat, kahit na sa sandaling ang 7-star sword sect ay malapit ng mapuksa, ang 3 dakilang sect leaders ay talagang hindi nag-atubili na patayin ang 2 disipulo na may likas na talento na hindi masama para sa paggapos kay Alvin sa. Kung gaano kahanga-hanga si Alvin sa mga mata ng 3 dakilang leader ng sect ay malalaman mula rito. Naglakad si Alvin sa Imperial City, at ang kanyang mukha ay sumilay ng isang ngiti habang dinadama ang kapaligiran ng panlabas na lungsod. Lumipas ang ilang taon, ngunit walang masyadong pagbabago sa labas ng lungsod. Senior Brother Alvin, ang Imperial City ng iyong Crimson Sky Kingdom ay may lungsod sa loob ng lungsod. Bahagyang gulat na tanong ni Morris habang nakatingin sa mahigpit na saradong gate ng lungsod nang makarating sila sa moat sa labas ng Inner City. Oo. That's the Inner City of my Crimson Sky Kingdom's Imperial City. Hindi pa nagbubukas ang inner court sa mga oras na ito. Humanap muna tayo ng restaurant para kumain, at kapag tapos na tayo, dapat mabuksan na ang inner city. Sa oras na iyon, papasok tayo sa inner city. Dinala ni Alvin si Morris para maglakad papunta sa isang restaurant sa labas ng lungsod, pagkatapos ay nakita niya ang isang lugar sa tabi ng bintana na maaaring tumingin sa gate ng panloob na lungsod. Pumili si Alvin ng ilang pinggan, at nakarating sila nang wala sa oras. Sa ilalim ng imbitasyon ni Alvin, kinuha ni Morris ang kanyang mangkok at chopstick, at nagsimulang kumain na may malalaking lagok. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay hindi magalang sa kaunti at ganap na nilinis ang isang malaking tumpok ng pritong karne nang wala sa oras. Kasabay ng kanyang pagkain, nanatiling bukas ni Alvin ang kanyang mga mata at tainga, nakikinig sa mga talakayan ng lahat ng mga customer sa restaurant. Narinig ko na ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay dumating na may masamang intensyon. Sa ibabaw ito ay isang pagbisita sa pagitan ng magkakaibigang kaharian, ngunit sa totoo lang ay gusto nilang supulan ang prestihiyo ng ating Crimson Sky Kingdom. Narinig ko rin. Kumbaga, dinala ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom ang 3 sa pinakanamumukod tanging tao sa nakababatang henerasyon ng Sun Ascent Kingdom. Ang pinakamalakas sa kanila ay tumuntong pa sa unang antas ng Nascent Soul Stage. Ang Junior Marquis ng Divine Might Marquis Estate, si Flynn, ay nasa tuktok sa mga nakababatang henerasyon ng ating Crimson Sky Kingdom.
Ngunit ang paglilinang ng Junior Marquis ay tila nakalusot lamang sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage kanina. Natatakot ako na hindi siya katapat ng batang henyo ng Sun Ascent Kingdom. Sinasabi na ang pinakamalakas na batang henyo ng Sun Ascent Kingdom ay mas matanda kaysa sa Junior Marquis. Kahit natalunin niya ang Junior Marquis, tagumpay iyon na umaasa sa edad, hindi sa kakayahan. Sa kasamaang palad, bukod sa Junior Marquis, halos walang figure sa nakababatang henerasyon ng ating Crimson Sky Kingdom na kumakatawan sa ating Crimson Sky Kingdom. Nariyan sina Rey at Butch ng Dolan Clan. Bukod doon, ang Imperial Family, Darfield Clan, at Sullivan ay nagtataglay din ng ilang tao na may magandang likas na talento. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang edad ay masyadong bata at ang kanilang lakas ay hindi sapat upang sugpuin ang 3 kabataang henyo ng Sun Ascent Kingdom. Ang ilang mga customer na nakaupo sa isang mesa na malapit kay Alvin ay walang tigil na nag-uusap. Kaharian ng Sun Ascent. Tumaas ang kilay ni Alvin nang marinig niya ang kanilang usapan. 457. Pagkatapos nilang kumain, ang gate ng panloob na lungsod ng Imperial City ay bumukas sa oras. Ibinaba ni Alvin ang pilak at binayaran ang bill, pagkatapos ay isinama niya si Morris upang umalis sa restaurant at pumasok sa loob ng lungsod. Ang panloob na lungsod ay katulad ng panlabas na lungsod. Walang malaking pagbabago kumpara sa ilang taon bago. Sumunod si Alvin sa pamilyar na daan para dumiretso sa sarili niyang courtyard house, at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Kasalukuyan siyang mas kinakabahan kaysa kapag kaharap ang isang eksperto sa void initiation stage. Kinakabahan kapag papalapit sa bahay. Ito ang eksaktong nararamdaman ni Alvin ngayon. Sa wakas, dumating si Alvin sa labas ng isang courtyard house. Ang courtyard house na ito ay personal niyang binili noong araw na iyon, at malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga eksena sa nakaraan, na parang kahapon lang. Tumayo si Alvin sa harap ng pintuan ng courtyard house, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang kamay ay hindi bumababa ng mahabang panahon. Ramdam ni Morris at ng maliit na gintong daga ang bigat ng kapaligiran. Pinananatili nila ang kanilang katahimikan at hindi ginulo si Alvin. Sa wakas, huminga ng malalim si Alvin at bumaba ang kanyang kamay para kumatok sa pinto. Kumatok. Kumatok. Binawi ni Alvin ang kanyang kamay pagkatapos kumatok ng 2 beses, at narinig niya ang isang alon ng mga yabag na papalapit. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at isang pamilyar na figure ang lumitaw sa harap ni Alvin. Young Master. Sa likod ng pinto, nakita ng dalaga si Alvin at natigilan siya saglit, bago sumigaw sa masayang sorpresa na may nasasabik na ekspresyon. Rina, matagal nang hindi nagkita. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumango siya sa dalaga. Ang batang babae sa harap niya ay walang iba kundi ang manager na si Alvin na natagpuan para sa sarili niyang courtyard house, si Rina. Pinakalma ni Rina ang kanyang damdamin pagkaraan ng mahabang panahon, pagkatapos ay sinabing may bahagyang ngiti, Young Master, tiyak na matutuwa ang madam kung malaman niyang nakabalik ka na. Kamusta ang nanay ko lately? May pinanibik na ekspresyon si Alvin nang marinig niyang binanggit ni Rina ang kanyang ina. Huwag kang mag-alala Young Master, napakagaling ni madam. Sina Prinsesa Sofia at Miss Leia ay banibisita ang ginang paminsan-minsan, at hindi ito nagbago nitong mga nakaraang taon. Kaya't si Madam ay hindi kailanman naging malungkot. Mabagal na nagsalita si Rina. Pinaghirapan ko silang dalawa. Tumango si Alvin saka ipinakilala sina Morris at Rina sa isa't isa bago pumasok sa courtyard house. Rina, magtatagal tayo. Maglinis ng kwarto para kay Morris. Inutusan ni Alvin si Rina. Oo. Magalang na sagot ni Rina, pagkatapos ay inakay si Morris. Munting ginto, laruin mo ang iyong sarili. Huwag masyadong lumayo. Pupuntahan ko ang aking ina, sabi ni Alvin sa maliit na gintong daga pagkatapos ay naglakad patungo sa likurang patio pagkatapos umalis ang maliit na gintong daga sa kanyang balikat. Ang likod na patio ay puno ng mga bulaklak at halaman, at ito ay nagbago ng malaki. Kung tutuusin, lumipas ang ilang taon.
Naglakad si Alvin sa likurang patio at nakita niya ang isang pamilyar na magandang figure na nagdidilig sa mga bulaklak at halaman sa isang sulyap na naging sanhi ng panginginig ng kanyang puso. Sa wakas, huminga ng malalim si Alvin at pinigilan ang pananabik na mahirap pigilan sa kanyang puso, at dahan-dahan niyang sinabi, "Nanay. Nanay." Katatapos lang magsalita ni Alvin nang biglang nanginig ang magandang figure sa di kalayuan. Kasunod nito, ang matikas na figure ay lumingon upang ipakita ang isang drop-dead na pakarilag hitsura. Alvin. Lumipas ang ilang taon at tila walang gaanong pinagbago si Rosa, gayunpaman ang kanyang pares ng magagandang mata ay tila bahagyang naging karanasan. Siya ay may nasasabik na ekspresyon nang makita niya si Alvin at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng bahagya. "Nay, nagbalik na ang anak mong hindi matapat." Si Alvin ay lumakad ng ilang hakbang pasulong pagkatapos ay lumuhod sa harap ni Rosa habang siya ay nagsasalita ng diretso mula sa puso. Sa sandaling ito, si Alvin ay nanginginig sa pananabik habang nakatingin sa mukha ni Rosa. Mamasa-masa ang kanyang mga mata at pinilit niyang maglabas ng bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Bagamat hindi niya sinasadyang angkinan ang katawan ni Alvin sa nakalipas na mga taon, ang iba't ibang bagay na ginawa ni Rosa para sa kanya sa mga taong ito ay naging dahilan upang kunin niya si Rosa bilang sariling ina mula pa noong unang panahon, at wala ni Katie ting na hindi likas. Pagkaraan ng napakaraming taon, nang makita niyang muli si Rosa, kasabay ng panginginig ng kanyang puso, para siyang bata na naligaw ng landas at muling natagpuan ang bikan na gagabay sa kanya sa unahan. "Alvin, anong ginagawa mo? Mabutit nakabalik ka na, mabutit nakabalik ka na." Nagmamadaling tinulungan ni Rosa si Alvin na tumayo, pagkatapos ay yumuko upang tingnan ng detalyado ang mukha ni Alvin bago bumulong. Lumaki na ang Alvin ko. Nanay." Ibinuko ni Alvin ang kanyang mga braso at mahigpit na niyakap si Rosa, at ang mga luhang naipon sa kanyang mga mata ay mahirap pigilan at bumuhos ang mga ito. Ang isang lalaki ay hindi madaling lumuha dahil lamang sa hindi siya nakakaranas ng isang bagay na nakakalungkot. Bahagyang tinapik ni Rosa si Alvin sa likod, at ang kanyang napakagandang mukha ay nagpakita ng isang masayang ngiti. Naghiwalay lang ang mag-ina pagkatapos ng mahabang panahon. "Alvin, nasaan sina Kelly at Megan?" Tumingin si Rosa sa likuran ni Alvin at nagtanong nang mapansin niyang walang tao. Nakita ni Alvin ang pananabik na pumupuno sa mga mata ni Rosa, at bahagya siyang ngumiti. "Mom, Kelly and Megan went on a long journey with a senior of the sect kanina. Bibisitahin ka nila kapag tapos na sila." Sa parehong oras na sinabi niya ito, ang puso ni Alvin ay napuno ng kapaitan. Ngayon na ang paglipol ng Seven Star Sword Sect ay naging isang hindi maiiwasang resulta, hindi magtatagal bago ang balita ng pagkalipol ng Seven Star Sword Sect ay malamang na kumalat sa buong Azure Forest Imperial Kingdom. Sa oras na iyon, ang Arcade Pix Master, si Jean ay tiyak na makakatanggap ng balita at hindi na babalik sa Seven Star Sword Sect. Sana makabalik sina Kelly at Little Megan sa Crimson Sky Kingdom sa lalong madaling panahon, tahimik na sabi ni Alvin sa kanyang puso. Napagpasyahan niya na mananatili siya sa Crimson Sky Kingdom ng ilang oras at hintayin na bumalik sina Kelly at Little Megan. Naniniwala siya na pagkatapos nilang malaman ang tungkol sa balita ng pagkalipol ng Seven Star Sword Sect, tiyak na babalik sina Kelly at Megan. Ang lugar na ito din ang kanilang pinagmulan. Mabuti, mabuti. Hindi pinagdudahan ni Rosa ang mga salita ni Alvin, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Alvin at hinaila si Alvin sa pergola at umupo. "Alvin, sabihin mo kay nanay ang iyong mga karanasan nitong mga nakaraang taon." Malinaw, si Rosa ay napuno ng kuryosidad sa mga karanasan ni Alvin nitong mga nakaraang taon. Bahagyang ngumiti si Alvin, at bukod sa usapin ng pagkalipol ng Seven Star Sword Sect, wala siyang iba pang itinago at binanggit ang mga ito ng isa-isa. Si Rosa ay time na nakinig. Sa tuwing maririnig niya ang isang nakakatakot na mapanganib na bahagi ng kanyang mga karanasan, hindi mapipigilan ni Rosa na magpawis ng malamig para kay Alvin. Hindi niya akalain na napakaraming naranasan ng kanyang anak sa loob ng ilang taon, kahit na dumaan siya sa pintuan ng impyerno. "Alvin,
Hinawakan ni Rosa ang kamay ni Alvin, na para bang natatakot siya na aalis si Alvin kapag bumitaw siya. Ramdam ni Alvin ang basa na nagmula sa kamay ni Rosa, alam niyang nag-aalala ang kanyang ina sa kanya, at hindi niya maiwasang aliwin ito. Mom, don't worry. Aren't I okay? Ang swerte ng anak mo at tiyak na kayang gawing biyaya ang mga kalamidad sa oras na kailangan. Bahagyang tumango si Rosa, ngunit hindi nabawasan ni Katie Ting ang pag-aalala sa kanyang magagandang mata. Nay, ito ang 10,000 years stalactite milk na binanggit ko kanina. Nag-withdraw si Alvin ng 2 bote ng 10,000 years stalactite milk at ipinasa ito kay Rosa. Ang likas na talento ni nanay ay mapapabuti hanggang sa limitasyon ng Cloud Continent kapag nakonsumo mo itong 10,000 years stalactite milk. Sa oras na iyon, ang iyong paglilinang ay magbubunga ng 2 beses sa mga resulta mula sa dati. Sa parehong oras na ipinasa ni Alvin ang 10,000 taon na stalactite milk kay Rosa, pinalawak niya ang kanyang espiritual na lakas upang walisin patungo sa Rosa. Hindi nagtagal, dumilat ang mga mata ni Alvin. Mom! Ikaw! Talagang sinira mo hanggang sa 3 antas ng yugto ng kaluluwa ng nascent. Nagulat si Alvin matapos niyang makita ang kasalukuyang cultivation ni Rosa. Ang pagsulong ng paglilinang ni Rosa ay bahagyang lumampas sa kanyang inaasahan. Kung si inay ay hindi naglilinang ng masigasig, hindi ba't ako ay lubos na mahihigitan sa iyo at sa 2 maliliit na babae? Sa oras na iyon, paano kayo paprotektahan ni nanay? Nagsalita si Rosa na parang napakasimple, ngunit naramdaman ni Alvin ang mga paghihirap na nakatago sa loob nito. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na bukod sa kontribusyon ng top cultivation method, demonic beauty divine technique na ipinasa niya sa kanya, ang dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang cultivation ng kanyang ina ay higit pa sa kanyang pagsusumikap. Ang kanyang ina ay tiyak na nilinang ng labis na maingat nitong mga nakaraang taon. Nay, hindi mo naman kailangang gawin yun. Makukontento ako basta tama kang masiyahan sa isang masayang buhay at lumilipis ang iyong mga araw ng masaya. Huminga ng malalim si Alvin at bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Baliw na bata. Bahagyang umiling si Rosa habang nakangiti. Wala namang gagawin si nanay, kaya hindi masamang magtanim ng higit pa. At saka, ipinasa ko kay Sofia at Leia ang demonic beauty divine technique na iyon, hindi mo naman masisisi si nanay, di ba? Nang matapos siyang magsalita, tumingin si Rosa kay Alvin na may titig na puno ng pagdududa. Siyempre hindi ko gagawin. Dahil naipasa ko na ang pamamaraang iyon kay nanay, kung gayon si nanay ay maaaring makitungo dito kahit papaano ay gusto ni nanay. Sapat na ito basta masaya ka. Binaliwala ni Alvin ang kainahinala sa mga tingin ni Rosa at nagsalita ng may bahagyang ngiti. Natural na alam niya na ang Sofia at Leia na binanggit ng kanyang ina ay walang iba kundi sina Prinsesa Sofia at Leia. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa kanyang puso nang maisip niya ang 2 babaeng iyon na maganda tulad ng mga bulaklak at may magandang hitsura na hindi mas mababa kina Kelly at Little Megan. Minsan, tila hindi magandang bagay ang pagkakaroon ng napakagandang alindog. Bahagyang umiling si Rosa nang walang magawa dahil napansin niyang iniiwasan ito ng kanyang anak. Hindi maiwasan ni Rosa na maawa nang maisip niya ang magandang babae na tahimik na nanatili sa kanyang tabi at naghihintay kay Alvin. Alvin, alam ni nanay na nasa Kelly at Megan lang ang puso mo. Pero, ayaw ni nanay na masaktan mo sina Sofia at Leia. Naiintindihan mo ba? Mom, I understand. Kakausapin ko sila pag may time ako. Don't worry. Bahagyang tumango si Alvin. Marahil, may mga bagay na dumating sa oras upang ayusin. Hindi niya kayang hintayin ang 2 dilag na kasing ganda ng mga bulaklak sa buong buhay nila. Mabuti naman. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Rosa, pagkatapos ay nagtanong siya. Tama, Alvin. Hanggang kailan mo balak magstay this time? Habang nagsasalita si Rosa, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pag-asa. Mula sa kanyang sariling personal na pananaw, natural siyang umaasa na si Alvin ay maaaring manatili sa bahay ng mas matagal.
May isang karaniwang kasabihan, ang isang ina ay nag-aalala kapag ang bata ay naglalakbay. Hindi ko alam ngayon. Pero, susubukan ko ang aking makakaya upang manatili ng kaunti at samahan mo si nanay. Ang mga mata ni Alvin ay napuno ng init, at ang kanyang puso ay ganap na kumalma pagkatapos umuwi. Ang walang hangganang pagkabalisa na nagmula sa paglipol ng 7-star sword sect ng Asher Forest Trisect ay ganap na nasugpo ngayon, at ito ay nabaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Rosa nang marinig niya si Alvin. Alvin, dahil nakabalik ka na, pagkatapos ay pumunta ka sa Divine Might Marquee Estate at ipaalam sa iyong Uncle Nigel. Bukod pa riyan, maglakbay ka sa Darfield Clan at sa Imperial Palace. Pareho silang hindi nagtrato ng hindi patas kay nanay nitong mga nakaraang taon. 458. Oo, nanay. Tumango si Alvin. Kahit na hindi sabihin ni Rosa, pupunta siya sa Divine Might Marquee Estate para bisitahin ang Divine Might Marquee, Noel. Sa pinakakaunti, si Noel ay nagbigay sa kanya ng labis na tulong sa panahon ng kanyang paglaki. Palagi niyang naaalala ang kabaitang ito sa kanyang puso. Sa araw na iyon, sinamahan ni Alvin ang kanyang ina sa buong araw at dinala lang niya ang maliit na gintong daga at lumabas ng madaling araw sa susunod na araw habang patungo siya sa Divine Might Marquee Estate. Sa loob ng ilang taon na ito, ang mga bantay sa tarangkahan patungo sa Divine Might Marquee Estate ay pinalitan ng maraming beses, kaya hindi nila nakilala si Alvin. Gayunpaman, napansin ng mga gwardya na ang tindig ni Alvin ay hindi pangkaraniwan at hindi sila nang ahas na tretuhin siya ng malamig, at magalang silang nagtanong. Young Master, maaari ko bang malaman kung bakit ka napunta sa aming Divine Might Marquee Estate? Pakiulat na humihiling si Alvin ng madla sa Divine Might Marquee Estate. Bahagyang ngumiti si Alvin sa gwardya at dahan-daang nagsalita. Alvin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, katatapos lang magsalita ni Alvin nang may mga ekspresyon ng pagkagulat ang mga gwardya. Ikaw. Ikaw si Alvin. Ano? May nagpanggap ba na ako? Umiling si Alvin at ngumiti. Hindi. Hindi. Young Master Alvin, mangyaring sundan ako. Ang isa sa mga gwardya ay nagmamadaling umiling, at hindi siya nang ahas na hintayin si Alvin sa labas at dinala si Alvin sa Divine Might Marquee Estate. Ang iba pang mga gwardya ay nanatiling nakatalikod, at ang kanilang mga mukha ay bahagyang namula habang nakatingin sa figure ni Alvin na gumagalaw sa malayo. Nabalik lamang sila sa kanilang katinoan pagkatapos mawala ang figure ni Alvin sa kanilang mga mata, pagkatapos ay nagkatinginan sila. Narinig ko na itong Young Master Alvin mula pa noon, ngunit ngayong nakilala ko na siya, talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Kumbaga, siya ang dating commander ng Embroidered Uniform Guard. Ang oras na iyon ay bago ako sumali sa Divine Might Marquee Estate. Ang reputasyon ni Young Master Alvin ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Ang galing sa diskarte ng Star Mastermind Department ng Paladin Academy na hindi nag-aksaya ng kahit isang sundalo sa paglusob sa Southern Barbaric City ng Southern Champion Kingdom. Hindi lang iyon, ang kanyang likas na talento sa martial na kaharian ay nasa Sion din. Kumbaga, si Young Master Alvin ay isa ring alchemist. Kumbaga, si Young Master Alvin ay isa ring manggagawa ng armas. Minsan siyang nagsagawa ng life wager sa pamamagitan ng pagpino ng armas sa county city ng Swallow Mountain County, at napilayan ng isang dakilang clan ng Swallow Mountain County City. Kahit ngayon, ang mga alamat ni Young Master Alvin ay kumakalat pa rin sa buong Crimson Sky Kingdom. Talagang hindi ko akalain na makakatagpo ko si Young Master Alvin sa buong buhay ko. Tunay na hindi na buhay nang walang kabuluhan ang buhay ko. Nabalitaan ko na nagpunta si Young Master Alvin sa Asher Forest Imperial Kingdom mamaya at sumali sa isa sa mga kakilakilabot na sekta. Malamang bumalik siya sa pagkakataong ito para bisitahin ang kanyang pamilya at mga kamag-anak. Matagal ko nang nabalitaan na ang ating Divine Might Marquee Estate ay may napakagandang relasyon kay Young Master Alvin. Sa kasalukuyan, ang balita tungkol kay Young Master Alvin ay hindi pa kumalat at nakarating na siya sa ating Divine Might Marquee Estate.
Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kahalaga ang ating Divine Might Marquee Estate sa puso ni Young Master Alvin. Masiglang nag-usap ang mga gwardya, at mas nasasabik sila habang nag-uusap sila. Sinundan ni Alvin ang gwardya at mabilis na nakarating sa labas ng audience hall ng Divine Might Marquee Estate. Napansin ni Alvin mula sa malayo na may isang figure na naglalakad pataas pababa sa loob ng audience hall, at ang figure ay tila bahagyang nababalisa. Pinigilan ni Alvin ang gwardya na gustong isumbong ang pagdating ni Alvin at bahagya itong ngumiti sa kanya. Ako na mismo ang papasok, sorry sa abala. Huwag mong banggitin, Young Master Alvin. Nang kaharap ang magalang na si Alvin, sabay na tumalikod ang gwardya at umalis, siya ay may ekspresyon na nalulula sa hindi inaasahang pabor. Mabilis na naglakad si Alvin patungo sa audience hall. Samantala, nakakita siya ng dalawang matipunong figure. Nakatayo sa loob ng audience hall ang matapang na lalaking nasa middle at mukhang kalmado. Naglakad pataas at pababa ang isa pang binata, at tila nakatagpo siya ng isang bagay na naging dahilan upang siya ay nasa napakahirap na sitwasyon. Kuya Flynn, anong problema? Hindi muna ipinahayag ni Alvin ang kanyang pagdating at diretsyong naglakad papasok sa audience hall at nagtanong na may matamis na ngiti. WHO. Ang paglitaw ni Alvin nang walang tunog ay ikinaalarma ng mga tao sa loob ng audience hall, at naging sanhi ito ng pagkalungkot ng kanilang mga mukha. Dalawang pares ng mabangis na tingin ang sabay-sabay na dumaan kay Alvin. Sa ilang sandali, nang ang kanilang mga tingin ay bumaba kay Alvin, ang kabangisan sa loob ay agad na natunaw. Little Alvin. Ang Divine Might Marquee, Noel, na nakatayo sa loob ng audience hall ang unang nag-react at nagkaroon siya ng ekspresyon ng kasiyasang sorpresa. Bagamat lumipas ang ilang taon, hindi gaanong nagbago ang hitsura ni Alvin at bahagya lang siyang naging mature. Little Alvin, ikaw talaga. Dahil sa hitsura ni Alvin, si Flynn na naglalakad pataas at pababa ay tumigil sa paggalaw, at mayroon din siyang kaaya-ayang sorpresa. Tito Noel, Kuya Nigel. Nakangiting tumango si Alvin sa kanilang dalawa. Long time no see. Haha. Little Alvin, kailan ka bumalik? Lumapit si Noel sa masayang pagtataka, at nagtanong siya habang naglalakad. Kakabalik ko lang kahapon. Ngumiti si Alvin. Little Alvin, bumalik ka sa tamang oras. Sa pagkakataong ito, tingnan ko kung paano nananatiling kampante pa rin ngayon ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom na iyon. Paano kung nasa unang antas na siya ng Nascent Soul Stage? Kumpara kay Little Alvin, hindi man lang siya katumbas ng basura. Si Flynn ay may nasasabik na ekspresyon, at ang paghamak ay lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig nang matapos siyang magsalita. Kaharian ng Sun Ascent. Tumaas ang kilay ni Alvin, tila totoo ang narinig niya sa restaurant kahapon. Ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay nagdala ng tatlong natatanging kabataang henyo, at talagang gusto niyang hamanin ang mga batang henyo ng Crimson Sky Kingdom na bawasan ang prestihiyo ng Crimson Sky Kingdom. Little Alvin, ano ang iyong cultivation ngayon? Tumingin si Noel kay Alvin na may mga mata na puno ng kuryosidad. Bago umalis si Alvin sa Crimson Sky Kingdom noong araw na iyon, nagsiwalat siya ng walang katulad na napakapangit na likas na talento na matatawag na hindi pa nagagawa sa buong Crimson Sky Kingdom. Sa ganang kanya, ngayong lumipas ang ilang taon, si Alvin na sumapi sa isang sekta sa Azure Forest at nagtataglay ng mas magandang kapaligiran sa paglilinang ay tiyak na lumaki na sa isang lawak na sapat na para mabigla siya. Tatay, nakatungtong na ako sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage ngayon, sa likas na talento ni Little Alvin, tiyak na nalampasan niya ako. Ang pakikitungo sa mga batang henyo na dinala ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay napakadali para sa kanya. Little Alvin, dapat ay nakalusot ka man lang sa ikalawang antas ng Nascent Soul ngayon, tama ba? Ang mga salita ni Flynn ay puno ng kumpiyansa kay Alvin, at nang matapos siyang magsalita, tumingin siya kay Alvin na may ekspresyon ng pag-asa. Bahagyang ngumiti si Alvin at biglang humakbang pasulong. Nagngangalit ang Origin Energy at tumalon sa kanyang katawan. Whoosh!
Kaagad, maraming sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas ng Alvin, at ang mga ito ay tuloy-tuloy na namumuo at dumami ang bilang. Pagkaraan ng maikling sandali, tumigil ang pagdami ng mga sinaunang mammoth silhouette. 8. Ang lakas ng 800 sinaunang mammoth. Tiningnan ni Noel ang 800 sinaunang mammoth na silhouette na lumitaw at siya ay may pagtataka habang lumalakas ang kanyang tibok ng puso. Bagamat matagal na niyang nahulaan na ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay sapat na para mabigla siya, hindi pa rin niya inaasahan na magiging ganito kagulat. Sa loob lamang ng ilang taon, ang pamangkin niyang ito ay nakalusot na sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage. Kung hindi siya nagkamali sa pagkakaalala, itong pamangkin niya ay 23 lang ngayong taon, di ba? Isang 23 taong gulang sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage. Anong klaseng halimaw ito? Maging ang ama ni Alvin, si Raymond Darfield, ang numero 1 sa nakababatang henerasyon ng Crimson Sky Kingdom noong panahon niya, ay tila nakalusot lamang sa unang antas ng Nascent Soul Stage sa edad na 27. Kung ikukumpara kay Alvin, ang mga nagawa ng ama ni Alvin, si Raymond, ay ganap na hindi dapat banggitin. Ika-6. Ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage. Tumayo si Flynn sa kinatatayuan at siya ay tulala, nakanganga ang kanyang bibig at hindi nagawang isara ng matagal. Katulad ni Noel, siya ay lubos na natulala sa paglilinang din ni Alvin. Isang 23 taong gulang na ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage martial artist. Hindi niya alam kung ano ang gagamitin para ilarawan si Alvin. Halimaw. Abnormal. Tila hindi na sila angkop para sa kasalukuyang Alvin. Abnormal sa mga abnormal. Sa huli, nakaisip si Flynn ng paraan para ilarawan si Alvin. Hindi pa masyadong malalayo na tawagin si Alvin na abnormal sa gitna ng abnormal na paglilinang na taglay ni Alvin sa edad na ganito. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakabawi sina Noel at Flynn mula sa kanilang pagkagulat. Little Alvin, kailangan mong sundan kami sa Imperial Palace bukas at turuan ng maayos ang unang antas ng Nascent Soul Stage na batang henyo na kasama ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom. Hayaan siyang malaman ang tunay na henyo ng ating Crimson Sky Kingdom. Tumingin si Flynn kay Alvin at pinagsalikop ang kanyang mga palad, tila nakita na niya ang eksena ni Alvin na ganap na dinurog ang batang henyo na dinala ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom. Hindi ka nag-cultivate ng maayos at mas mababa sa kanya, kaya gusto mo siyang turuan ng leksyon sa pamamagitan ni Little Alvin. Hindi mo ba nararamdaman na nakakahiya? Tumingin si Noel kay Flynn at malamig na ungol. Ngumiti ng mapait si Flynn. Pare, parang hindi mo nakita. Bale ang dalawa pang tao, ang taong dinala ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom, pero sa edad, ang unang level ng Nascent Soul Stage na batang henyo na iyon ay mas matanda sa akin ng maraming taon. Kung ako ay kasing edad niya, ginagarantiyahan kong crush ko siya ng buo. Edad. Galit na pinandilatan ni Noel si Flynn. You have the nerve to speak about age. Tapos gusto mo bang ikumpara ang edad mo kay Little Alvin? Mukhang mas malaki pa ang pagkakaiba mo sa Little Alvin kaysa sa pagkakaiba mo sa taong dinala ng Sun Ascent Kingdom, di ba? Pare, ikaw. Hindi mo ba ako binubuli sa pamamagitan ng pagkukumpara sa akin kay Little Alvin? Si Flynn ay ganap na walang magawa. Ang pagkukumpara sa kanyang sarili kay Alvin ay parang gustong mabash. Ito ay isang bagay na alam na niya sa nakalipas na mga taon. Uncle Noel, Kuya Flynn, ano ba talaga ang nangyayari sa ambassador ng Sun Ascent Kingdom na iyon? Nagtataka na tanong ni Alvin. Bagamat narinig niya ang tungkol sa embahador ng Sun Ascent Kingdom na sinadyang pukawin ang Crimson Sky Kingdom, ngunit hindi niya alam ang sanhi at epekto ng usapin. Sa totoo lang, hindi ito malaking bagay. Dahan daw ang nagsalita si Noel. Ang Sun Ascent Kingdom ay isang kalapit na kaharian sa kanluran ng ating Crimson Sky Kingdom, at noon pa man ay namumuhay ng mapayapa kasama ang ating Crimson Sky Kingdom.
Sa pagkakataong ito, nagpadala ang Sun Ascent Kingdom ng isang ambassador at sa una ay inakala namin na ito ay isang friendly visit lamang, ngunit hindi namin naisip na talagang magmumungkahi siya sa lugar para sa isang friendly martial competition sa pagitan ng mga batang henyo ng kanyang Mudge. Hindi maganda para sa kanyang kamahalan na tumutol, kaya pumayag siya. Kumalat ang balita nitong mga nakaraang araw na isa sa 3 batang henyo na dinala ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay talagang nakalusot sa unang antas ng Nascent Soul Stage. Habang nagsasalita siya dito, mamantong hininga si Noel. Originally, okay lang kahit natalo tayo. Pero ang problema ay ginamit talaga ng kanyang kamahalan at ng Sun Ascent Kingdom's ambassador ang 3 taon ng buwis ng kaharian bilang taya para sa friendly martial competition. Ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom na iyon ay malinaw na dumating na handa, at naglagay ng bitag para sa kanyang kamahalan. Gayunpaman, hindi niya akalain sa kanyang panaginip na babalik si Little Alvin. Napaungol si Flynn sa mahinang boses, at nang matapos siyang magsalita, hindi niya napigilan ang pagtawa. 459. Sa taong iyon, ang reputasyon ni Alvin sa Crimson Sky Kingdom ay masasabing parang isang araw na nagngangalit sa kalangitan. Marahil ay hindi masyadong maraming tao sa mga kakilakilabot na Imperial Kingdom na iyon ang nakarinig tungkol kay Alvin, ngunit ang mga alamat tungkol kay Alvin ay katulad din na kumalat sa ilang kaharian sa paligid ng Crimson Sky Kingdom. Si Alvin ay walang alinlangan na isang alamat sa Crimson Sky Kingdom. Sa abot ng Flynn, sa kasalukuyang cultivation ni Alvin, ang unang antas ng Nascent Soul Stage na batang henyo na dinala ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay lubos na hindi isang banta. Marahil, isang daliri lang ang kailangan ni Alvin para talunin ang batang henyo. Hindi. Kuya Flynn, hindi ako sasali sa friendly martial competition sa pagitan ng Crimson Sky Kingdom at ng Sun Ascent Kingdom. Umiling si Alvin dahil hindi siya interesado kahit kaunti sa mapagkaibigang kompetisyon sa martial sa pagitan ng mga batang henyo ng dalawang kaharian. Sa ganang kanya, ang pakikilahok sa palakaibigang kompetisyon sa militar kasama ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay simpleng pananakot sa iba. Hindi kasali. Natigilan si Flynn, pagkatapos ay tumawa siya ng mapait habang sinabi, "Little Alvin, kung hindi ka sasali, tiyak na matatalo ang ating Crimson Sky Kingdom sa pagkakataong ito. Kapag natalo tayo, ang ating Crimson Sky Kingdom ay magbabayad ng 3 taong buwis dahil dito." Ang mga buwis ng Crimson Sky Kingdom sa loob ng 3 taon ay walang alinlangan na isang astronomical figure. Kahit sino pa siya, ramdam nila ang kirot sa kanilang puso. Little Alvin. Alam kong sumapi ka sa isang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom at iba ang taas mo, kaya hindi mo sineseryoso ang mga taong dinala ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom. Pero, ang friendly martial competition sa pagkakataong ito ay hindi lamang nauugnay sa karangalan ng ating Crimson Sky Kingdom, ito ay may kaugnayan din sa 3 taong buwis ng kaharian ng ating Sky Crimson. Sa pagkakataong ito, umaasa si Uncle Noel na matutulungan mo ang ating Crimson Sky Kingdom at matulungan ang ating Crimson Sky Kingdom na makatakas sa problemang ito. Kung ang ating Crimson Sky Kingdom ay mawala ng 3 taon na buwis sa Sun Ascent Kingdom, malamang nagagamitin ng Sun Ascent Kingdom ang mga buwis na ito para palakasin ang kanilang hukbo para sa layunin ng pag-atake sa ating kaharian. Sa oras na iyon, tiyak na magdudulot ito ng paghihirap sa mga karaniwang tao. Sa tingin ko ay ayaw mong makita ang napakaraming mga karaniwang tao ng Crimson Sky Kingdom na mahuli sa apoy ng digmaan at mapipilitang umalis sa kanilang mga tahanan, tama ba? Nang matapos siyang magsalita, napakaseryoso ng ekspresyon ni Noel. Tito Nigel. Si Alvin ay agad na hindi nakayanan ang mahabang salita ni Noel. Sa palagay ko hindi ka nagkakaintindihan. Sinabi ko lang na hindi ako sasali sa friendly martial competition, pero hindi ko sinabing hindi ko tutulungan ang Crimson Sky Kingdom na manalo sa taya sa pagkakataong ito. Nang matapos siyang magsalita, walang magawang umiling si Alvin. Little Alvin, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ka sasali sa friendly martial competition, kung gayon paano tayo mananalo sa taya sa pagkakataong ito?
Sina Noel at Flynn ay parehong may naguguluhang mga ekspresyon. Malalaman ninyong dalawa sa oras na iyon. Tama, Uncle Noel? Kuya Flynn? Kailan gaganapin ang friendly martial competition? Mahiwagang ngumiti si Alvin, pagkatapos ay tinanong niya sina Noel at Flynn. Nagkataon lang, bukas na. Sinabi ni Noel, sa oras na iyon, gaganapin ang palakaibigang kompetisyon sa Imperial Palace. Personal na darating ang His Majesty at ang Sun Ascent Kingdom's Ambassador. Ngayon lang, ang mga batang henyo ng Imperial Family at ang 3 dakilang clan ay naroroon sa oras na iyon. Bukas. Nagkataon lang talaga. Pupunta ulit ako sa Divine Might Marquee Estate bukas, at sabay tayong pupunta sa Imperial Palace. Tumango si Alvin. Tito Noel, nandito ba si Lolo Nelson? Tumingin si Alvin kay Noel at nagtanong. Dahil pupunta siya ngayon sa Divine Might Marquee Estate, natural na kailangan niyang makipagkita sa Senior Marquee para magpakita ng paggalang. Si tatay ay naglakbay ng mahabang panahon kanina. Umiling si Noel, at labis siyang natuwa sa kanyang puso na naaalala pa rin ni Alvin ang kanyang ama. Little Alvin, paano mo talaga papayagan ang ating Crimson Sky Kingdom na manalo sa taya kasama ang Sun Ascent Kingdom? Nanlilisik ang mga mata ni Flynn habang naiinip na nagtanong. Kuya Flynn, malalaman mo bukas. Nagkibit balikat si Alvin at sinadyang panatilihin siyang hulaan. Bagamat ang puso ni Flynn ay hindi makatiis, ayaw sabihin ni Alvin, kaya't wala na siyang ibang paraan at maaari na lamang niyang hintayin ang pagdating ng palakaibigang kompetisyon bukas. Munting Alvin, narinig ko ang cultivation environment sa mga sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom ay napakaganda. Totoo ba ito? Little Alvin, nakakita ka na ba ng mga eksperto sa Void Initiation Stage noong nasa Azure Forest Imperial Kingdom kanitong mga nakaraang taon? Little Alvin, ikaw. Kasunod nito, walang tigil na tinanong ni Flynn si Alvin tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa Azure Forest Imperial Kingdom, na parang hindi niya alam ang pagod at pagod. Sa huli, talagang hindi nakayanan ni Alvin at nagmamadaling nagpaalam bago umalis. Nang umalis siya, wala itong pinagkaiba sa pagtakas. Pinaalis ni Noel at Flynn si Alvin, at nang mawala ang figure ni Alvin sa kanyang paningin, bahagyang hindi nasiyahan si Flynn habang siya ay bumubulong. Hindi pa ako tapos magtanong sa kanya. Enough, gusto mo pa siyang tanungin. Tinakot ka pa ni Little Alvin. Galit na pinandilatan ni Noel si Flynn. Napangiti si Flynn sa bahagyang kahihiyan, pagkatapos ay umikot ang kanyang mga mata habang siya ay bumubulong. Kanina, noong nagtanong ako kay Little Alvin. Pare, mukhang interesado ka rin, di ba? Bakit mo ako sinisisi ngayon? Gaano kalakas ang pandinig ni Noel, malabo niyang narinig ang mahinang pag-ungol ni Flynn, at galit siyang dumilat habang nagtaas ng boses at nagtanong. Anong sabi mo? Hindi. Wala. Agad na natakot si Flynn nang makita niya ito. Sa labas, siya ang Junior Marquee ng Divine Might Marquee Estate, isang general na may walang katumbas na katapangan at iginagalang ng napakaraming sundalo. Ngunit sa bahay, bago ang kanyang ama na si Divine Might Marquee, siya ay palaging isang maliit na bata. Pagkatapos umalis ni Alvin sa Divine Might Marquee Estate, hindi na siya pumunta sa ibang lugar at direktang bumalik sa sarili niyang courtyard house. Kababalik lang ni Alvin sa kanyang courtyard house at naglakad papasok nang marinig niya ang isang alon ng mahinang tawa na nakalulugod sa tenga. Leia! Nakita ni Alvin ang may-ari ng tunog at nakataas ang kanyang mga kilay. Sa pergola sa likurang patio, ang babaeng nakaupo sa tapat ni Rosa ay may malambot at tuwid na mahabang buhok na parang talon na bumuhos, at ito ay lumipad sa hangin. Ang kanyang drop-dead na napakarilag na mukha ay tila inukit sa pangangalaga at katumpakan ng isang iskultor. Umupo roon si Leia na may pinong tindig, at tila siya ay nagbagong anyo sa isang celestial na dalaga na bumaba sa mortal na mundo. Kakapasok lang ni Alvin sa likurang patio nang mapansin siya ni Leia at tumingin sa paligid. Ang isang maliit na kasiyahan ay lumitaw sa kanyang walang katulad na magandang mukha, at siya ay tumayo sa bahagyang gulat. Ikaw! Bumalik ka na!
Sinulyapan ni Leia si Alvin pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo sa kahihiyan, na para bang siya ay isang bata na nahuling lihim na kumakain ng candy. Leia, matagal nang hindi nagkita. Bahagyang ngumiti si Alvin kay Leia. Napagtanto niya na hindi sinabi ng kanyang ina kay Leia nang una na siya ay bumalik. Oo, matagal nang wala. Mabutit nakabalik ka. Sobrang namiss ka ni Tita Rosa nitong mga nakaraang taon. Bahagyang tumango si Leia, at muli lang siyang umupo nang lumapit si Alvin at umupo. Ang malabo niyang magagandang mata na parang tubig ay paminsan-minsang sumilip sa lalaking nasa harapan niya. Ilang taon na silang hindi nagkita, at naging matured na ang lalaking ito at lalo pang naging charming. Walang kamalay-malay, ang isang matingkad na pulang blush na kulay rosas ay nadungisan ang magandang mukha ni Leia, at siya ay mukhang maislan at kaakit-akit. Alvin, pumunta ka na ba kay Uncle Noel? Napansin ni Rosa ang banayad na pagbabago ni Leia nang lumitaw si Alvin, at bumantong hininga siya sa kanyang puso bago tumingin kay Alvin at umikot sa paksa ng pag-uusap. Oo. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango. Nakita ko na siya. After so many years, healthy pa rin si Uncle Noel as usual. Kailan mo balak pumunta sa Darfield Clan at sa Imperial Palace? Tanong ni Rosa. Pupunta ako sa Darfield Clan sa isa pang 2 araw. Magpapahinga ako ngayon dahil kailangan ko pang maglakbay sa Divine Might Marquee Estate bukas, pagkatapos ay kailangan kong sundan sina Uncle Noel at Kuya Flynn para makapasok sa Imperial Palace, at puntahan din ang kanyang kamahalan. Mabagal na nagsalita si Alvin. Ito ba ay tungkol sa mapagkaibigang kompetisyon sa militar kasama ang mga batang henyo ng Sun Ascent Kingdom? Malinaw, alam din ni Rosa ang bagay na ito. Oo. Tumango si Alvin. Pagkaraan ng maikling sandali, sumulyap si Rosa kay Alvin pagkatapos ay tumingin kay Leia na nakaupo sa malapit bago tumayo. Matagal na kayong hindi nagkita, magkwentuhan muna kayo. Babalik muna ako sa kwarto ko para magtanim. Nang matapos siyang magsalita, nagpakawala si Rosa ng hangin bago umalis sa likurang patio. Sa loob ng ilang sandali, tanging sina Alvin at Leia na nakaupo sa tapat ng isa't isa ang nananatili sa pergola sa loob ng likurang patio. Bahagyang napahiya si Alvin at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, si Leia ang unang nagsalita. Bumalik sina Kelly at Megan kasama mo. Umiling si Alvin. Hindi. Naglakbay sila ng mahabang paglalakbay kasama ang isang senior mula sa sekta, at malamang na isang yugto ng panahon bago sila bumalik ng magkasama. Ma'am. Bahagyang tumango si Leia. Naging maayos ka ba nitong mga nakaraang taon? Matapos makita ni Leia si Alvin na hindi nagbigay ng reaksyon sa loob ng mahabang panahon pagkatapos sumagot sa kanya, lihim niyang sinumpa ang block of wood, bago nagkusa na simulan ang pag-uusap. Hindi masama. Tumango si Alvin. Hindi niya naramdaman na siya ay isang awkward na tao, ngunit ngayon nang kaharap niya si Leia, ang kanyang damdamin ay sa halip ay lubhang komplikado. Kung sasabihing wala siyang magandang impresyon kay Leia, imposible iyon. Mula noong sinaunang panahon, ang mga bayani ay mahilig sa mga kagandahan. Bagamat hindi niya naisip na siya ay isang bayani, hindi siya nagkaroon ng napakahusay na pagtutol sa antas na ito ng isang kagandahan tulad ni Leia. Kahit na noong panahong iyon noong nasa Aurora City pa sila at nakita niya si Leia sa unang pagkakataon sa Hidden Dragon List Gathering na ginanap ng Dolan Clan, hindi niya maiwasang magkaroon ng makapigil hiningang pakiramdam sa babaeng ito na parang isang celestial na dalaga na bumaba sa lupa, at medyo maganda ang impresyon niya rito. Pagkatapos ng lahat, mahal ng lahat ang isang kagandahan. Kung wala siyang Kelly at Megan, marahil ay gagawa siya ng inisyatiba na habulin si Leia, para sa damdamin, maaari itong mabuo ng dahan-dahan. Katulad ni Megan noong mga nakaraang taon. Gayunpaman, dahil nasa tabi na niya ngayon sina Kelly at Megan, naging dahilan ito upang balikatin ni Alvin ang isang malaking responsibilidad. Kailangan niyang isaalang-alang ang damdamin ng 2 dalaga. Siyempre, kahit na ganito, hindi ibig sabihin na hindi na magpakasal si Alvin sa ikatlong babae sa buong buhay niya. Hindi na lang siya magiging malaswa gaya ng dati.
Kung talagang may kapalaran sila, kapag dumating ang kapalaran, hindi niya ito palalampasan. Ngunit hanggang ngayon, ang kapalaran sa pagitan nila ni Leia ay tila hindi umabot sa ganoong lawak. Kasunod nito, tinanong ni Leia si Alvin ng maraming bagay tungkol sa Azure Forest Imperial Kingdom, at kasabay nito, napuno siya ng pananabik sa Azure Forest Imperial Kingdom. Nainggit talaga ako kina Kelly at Meghan, dahil nakakasama kanila palagi sa tabi mo, at sinasamahan kang gumala sa labas. Si Leia ay may ekspresyon ng inggit. Lagi mo akong sasamahan sa tabi ko. Ang mga salita ni Leia ay naging sanhi ng matinding kahihiyan ni Alvin. Nitong mga nakaraang taon, parang wala pang isang buwan ang pinagsamahan niya kina Kelly at Meghan sa kabuuan. Sa ibang pagkakataon, mag-isa lang siya. 460 na po. Isang umaga na tahimik na dumaan. Sa halos tanghali, halos si Leia ang nagtatanong at si Alvin ay laging tumutugon. Leia. Sa huli, si Alvin ay lihim na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at handang dumiretso sa punto. Ang isang pamumula ng pamumula ay nadumisan ang magandang mukha ni Leia nang marinig niyang tinawag siya ni Alvin, at ang kanyang magagandang mata ay malambot na parang tubig habang dumadaloy ang mga ilaw sa loob. Hindi may kakaila, napakahusay mo. Ngunit, ako. Tumingin si Alvin kay Leia at nag-aalangan na magsalita. Bahagyang nanginig ang maselang figure ni Leia, pagkatapos ay nagtanong sa banayad na boses. Dahil ba kay Kelly at Meghan? Bahagyang tumanggo si Alvin. Kung wala ka, ikaw. Habang nagsasalita siya rito, bahagyang bumilis ang paghinga ni Leia. Hahabol sana kita. Hindi ito itinago ni Alvin at direktang sinabi ito. Tama na. Ang mukha ni Leia ay naglabas ng magaan ng ngiti na nagmula sa puso. Sa ganitong paraan, hindi bababa sa nagpapatunay na mayroon akong isang tiyak na antas ng timbang sa iyong mga mata. Ngunit huli na kaming nakilala. Tumayo si Leia nang magsalita siya rito, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin at sinabi ng may mahinang boses, si Tita Rosa ang humiling sa iyo na gumawa ng determinadong aksyon para malutas ito, tama. Alam ko na ginawa ito ni Tita Rosa para sa aking kapakanan. Ngunit, minsan, kapag ang isang babae ay nag-isip sa isang lalaki, hindi niya ito madaling baguhin, gaano man ito katagal. Kahit ano paman, dahil ako, si Leia, ang nag-iisip sa iyo sa buhay na ito, kung gayon hindi magbabago ang isip ko, kahit hanggang kamatayan. Kahit na mauwi man tayong dalawa sa buhay na ito, handa pa rin akong tahimik na sumama sa tabi ni Tita Rosa, para lamang magkaroon ng pagkakataon na sumulyap muli sa iyo. Kukunin ko ang masasabi ko sa iyo kaysa sa kung ano ang maibibigay ko sa iyo kaysa kay Kelly, kung ano ang masasabi ko sa iyo para doon. Sa sandaling matapos siyang magsalisa, tumalikod si Leia sa umalis, sa ang kanyang matikas na anyo ay tila nag-iisa at nag-iisa. Bumalik lang sa katinoan si Alvin nang mawala ang anyo ni Leia sa kanyang mga mata, at may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na alang-alang sa kanya, si Leia ay talagang naisip na hindi magpakasal sa buong buhay niya. Bukod dito, hindi natitinag ang determinasyon niyang gawin ito. Nagdulot ito ng pagkakonsensya at kawalan ng kakayahan. Anong kakayahan ko, Alvin, mayroon ako para makuha ito. Hehe. Kuya Alvin, napakabuti sa iyo ng Kuya Alvin na iyon. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, at naglalaman ito ng bahagyang panunukso sa loob. Ano ang alam ng isang maliit na bata, magpalipad ka ng saranggola. Hinawakan ni Alvin ang maliit na gintong daga at casual na itinapon, pagkatapos ay umalis siya sa likurang patio at bumalik sa kanyang silid upang magtanim. Ang maliit na gintong daga ay nakatayo sa hangin, at habang tinitingnan niya ang figure ni Alvin, ang kanyang jade green na mga mata ay napuno ng katusuhan at isang mapanuksong ekspresyon. Naka-cross-legged si Alvin sa kama pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata upang magtanim. Gayunpaman, hindi siya nakapasok sa estado ng paglilinang pagkatapos ng mahabang panahon. Ang mga salitang sinabi ni Leia ay lubhang nakaapekto sa kanya, at ito ay naging dahilan upang hindi siya kumalma ng mahabang panahon.
Sa huli, si Alvin ay hindi na nagtanim, at nahiga siya para matulog. Kumakain pagkatapos magising mula sa kanyang pagtulog pagkatapos ay natutulog pagkatapos kumain. Madaling araw kinabukasan, lumabas si Alvin sa kanyang tahanan kasama ang maliit na gintong daga at si Morris, at nagtungo sila sa Divine Might Marquee Estate. Hindi nagtagal, ang grupo ng dalawa ni Alvin at ang grupo ng mag-ama ng Divine Might Marquee ay umakyat sa isang karwahe bago tumungo sa Imperial Palace. Little Alvin, ano ba talaga ang pinaplano mo? Tumingin si Flynn kay Alvin at bahagyang nag-aalalang nagtanong. Kung hindi ka sumali, paano tayo mananalo? Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay hindi na sila pinatagal pa sa hula, at tumingin siya kay Morris na nasa tabi niya at dahan-daang sinabi, Kuya Flynn, hindi ako lalaban ngayon, ngunit hindi ibig sabihin na si Morris ay hindi. Huwag mag-alala, ipaubaya mo na lang kay Morris ang unang antas ng Nascent Soul Stage na batang henyo ng Sun Ascent Kingdom. Nang marinig nila si Alvin, hindi lang si Flynn kundi maging si Noel ay tumingin kay Morris. Bagamat ipinakilala ni Alvin si Morris kanina, napansin nila ang magalang na ugali ni Morris kay Alvin, naisip lang nila na si Morris ay isang junior brother na dinala ni Alvin pabalik sa Crimson Sky Kingdom upang maglibot, at dapat ay walang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang edad ni Morris ay mukhang katulad ni Alvin. Sa ganang kanya, kahit na ito ay isang tao mula sa isang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom, malamang na hindi sila magiging ganoon kalakas sa ganoong edad. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay si Alvin. Gayunpaman, pinili ni Noel at Flynn na maniwala kay Alvin sa huli. Kailanman ay hindi sila binaygo ni Alvin. Pagdating niya sa Imperial Palace muli, naramdaman ni Alvin na parang matagal na. Ngayon, ang mapagkaibigang martial competition sa pagitan ng mga batang henyo ng Sun Ascent Kingdom at ng Crimson Sky Kingdom ay gaganapin sa Imperial Garden sa likod ng Imperial Palace. Dinala ni Alvin si Morris at pinuntahan ang Emperor sa silid ng trono kasama sina Noel at Flynn. Matapos hindi makita ang Emperor sa loob ng ilang taon, hindi lamang ang Emperador ay walang bakas ng pagtanda, siya ay mas naging masigla. Commander Darfield. Nakita ng Emperor si Alvin at ang kanyang mga mata ay naningkit, pagkatapos ay nagkaroon siya ng isang kawili-wiling na gulat na ekspresyon. Kinausap ko si Sofia kagabi na kung makakabalik ka sa sandaling ito, tiyak na babalik ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom na talunan. Ngunit hindi ko akalain na babalik ka talaga. Kamahalan, binabati kita sa matagumpay na pagpasok sa Void Priang Stage. Binati ni Alvin ang Emperador. Mas maaga noong una niyang tinitigan ng Emperor, nakita ng kanyang matinding spiritual force ang kasalukuyang cultivation ng Emperor. Ang Emperor ay halatang nakalusot na sa Void Priang Stage. Void Priang Stage. Parehong natigilan sina Noel at Flynn nang marinig nila si Alvin. Malinaw, hindi nila alam noon pa man na ang Emperor ay nakalusot sa Void Priang Stage. Kung tutuusin, wala silang ganoong kakilakilabot na espiritual na lakas tulad ni Alvin upang makita ang mga paglilinang ng iba. Congratulations Your Majesty! Kaagad, si Noel at Flynn ay nagmamadaling binati ang Emperor. Isang umaagos na liwanag ang kumislap sa mga mata ng Emperor, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin na may titig na puno ng pagtataka. Commander Darfield, talagang nagulat ka sa akin. Kung tutuusin, bukod sa sarili ko, walang ibang tao ang nakakaalam na nakalusot na ako sa Void Priang Stage. Kababalik mo lang at nakita mo ang cultivation ko sa isang sulyap lang. Mukhang nakakuha ng magandang tagumpay si Commander Darfield sa ilang taon na ito sa Azure Forest Imperial Kingdom. Masyado kang mabait kamahalan. Bahagyang ngumiti si Alvin. Bukod dyan, hindi na ako commander ng Embroidered Uniform Guard. Ang iyong kamahalan, direktang talakayin mo ako sa pamamagitan ng aking pangalan sa hinaharap. Sa aking paningin, ikaw ang palaging Commander Darfield na bumunot sa mga taksil at gumawa ng pambihirang serbisyo. Seryoso ang ekspresyon ng Emperador. Ngumiti si Alvin at hindi nagpatuloy. Kamahalan, malapit na po. Dumaan muna tayo. Sige.
Tumango ang Emperor pagkatapos sa ilalim ng escort ng Imperial Guard, tumungo siya sa Imperial Garden kasama ang grupo ni Alvin. Bukod sa malaking espasyong nabakan sa gitna, may kabuoang 6 na hapagkainan sa hardin ng Imperial. Isang marangyang alpombra ang inilagay sa ilalim ng napakagandang hapagkainan, at maraming masasarap na alak at pinggan ang nakalagay sa mga mesa. Ang marangyang carpet sa silangan ang pinakamalaki at halatang ito ang upuan ng host. Nang dumating ang grupo ni Alvin at ang Emperor, 4 sa mga hapag ng piging ay nakaupo na kasama ng maraming tao. Narito ang kanyang kamahalan. Kasabay ng isang malakas na sigaw na umalangaw-ngaw, ang mga tao sa mga hapagkainan ay tumayo lahat at yumuko ng may paggalang. Kamahalan. Huwag tumayo sa seremonya sa lahat, kumuha ng iyong mga upuan. Divine Might Marquis, umupo sa Junior Marquis. Commander Darfield, umupo sa tabi ko ngayon. Matapos maupo ang emperador sa upuan ng host, dahan-dahan siyang nagsalita. Oo, kamahalan. Tumango si Alvin at umupo sa kanan ng emperador. Morris, pumunta ka kay Uncle Noel at Kuya Nigel. Kasabay nito, hiniling ni Alvin si Morris na maupo sa hapagkainan sa ibaba ng inuupuan niya kasama sina Noel at Flynn. Ang lugar na iyon ay eksakto ang hapagkainan na natitira para sa Divine Might Marquis Estate. Alvin. Sa sandaling ito, isang alon ng nagulat na bulalas ang tumunog mula sa iba pang 3 mesa ng piging. Ang mga taong ito ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga tao mula sa 3 dakilang angkan ng Imperial City, ang 3 dakilang patriarch at ang mga batang henyo na kanilang dinala. Ang 2 batang henyo na nakaupo sa hapagkainan ng Dolan clan ay tumingin kay Alvin mula sa malayo na may nasasabik na ekspresyon. Ray, Butch, matagal nang hindi nagkita. Ray, hindi ko inaasahan na talagang nakalusot ka na sa ika-7 antas ng Origin Core Stage. Nakipag-usap si Alvin sa 2 sa pamamagitan ng voice transmission. Alvin, kailan ka bumalik? Tanong ni Ray sa pamamagitan ng voice transmission. Para naman kay Butch, ang kanyang cultivation ay hindi pa umabot sa ika-7 antas ng Origin Core Stage at hindi niya nagawang i-condense ang kanyang Origin Energy sa tunog, at maaari lamang siyang umupo ng balisa sa tabi ni Ray ngunit wala siyang magawa. Bumalik ako kahapon. Sumagot si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, at medyo masaya siya sa kanyang puso nang muli niyang makilala ang kanyang 2 matandang kaibigan. Tumingin si Alvin kay Butch na sabik na nakaupo roon sa tabi ni Ray at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Butch, magkaroon tayo ng isang magandang magkasama matapos ang friendly na martial na kompetisyon na ito. Nagmamadaling tumango si Butch nang marinig niya ito at sa wakas ay sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Mukhang kailangan ko ring mabilis na makapasok sa 7 antas ng Origin Core Stage. Ang hindi makagamit ng voice transmission sa kritikal na sandali ay tunay na dahilan ng pagkabalisa. Tahimik na sabi ni Butch sa kanyang puso. Alvin. Samantala, ang Darfield clan, Sullivan, at Dolan clans patriarchs ay tumingin kay Alvin. Nagulat sila at natuwa sa hitsura ni Alvin. Narito na si Prinsesa Sofia. Isang biglang boses ang bumasag sa katahimikan sa pinangyarihan. Sa sandaling ito, isang matikas at magandang figure ang lumakad sa malalaking hakbang. Siya ay nagsuot ng magagarang damit at nagtataglay ng walang katulad na anyo, at ang kanyang disposisyon ay natural na para bang siya ay isang dilag na umalis mula sa isang pagpipinta, na naging dahilan upang mahirapan ang isa na magkaroon ng puso na hindi siya igalang. Prinsesa Sofia. Agad-agad, bukod sa hapagkainan ng punong abala, ang mga tao sa iba pang mga mesa ay tumayo lahat at yumuko sa mga kabataang babae. Ngunit, ang mga taong ito na tumayo ay hindi nakuha ang sagot ng dalaga pagkaraan ng mahabang panahon. Dahil, sa sandaling ito, ang tingin ng dalaga ay ganap na bumaba sa isang tao. Alvin. Princess, long time no see. Dahan daw ang tumayo si Alvin, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng ngiti habang nakatingin kay Prinsesa Sofia. Ang magagandang mata ni Prinsesa Sofia na kasing lambot ng tubig ay bahagyang nabasa, at bahagyang nanginig ang kanyang maselang figure. Sa sandaling ito, tila si Alvin lang ang natitira sa kanyang mundo. Nanaginip ba siya?
Nagbalik na ang taong labis niyang inaasam-asam. Lahat, mangyaring umupo. Walang intensyon ng Emperor na sisihin si Prinsesa Sofia sa kanyang paglabag sa etiketa, pagkatapos ay tumingin sa mga taong nakatayo pa rin doon at bahagyang ngumiti. Naging impolite ang anak ko, sana walang sisihin sa kanya. Ang iyong kamahalan ng Crimson Sky Kingdom, Princess Sofia ng iyong kaharian ay talagang bumagsak na patay na napakarilag tulad ng sinasabi ng mga alingawngaw. Karapat-dapat si Prinsesa Sofia sa titulo ng numero 1 kagandahan sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom. Sa hapagkainan sa ibaba kung saan nakaupo sina Alvin at ang Emperador, bumantong hininga ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matipunong figure. Ambassador, masyado kang mabait. Mahinhin na ngumiti ang Emperador. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.